Magandang umaga sa Pilipinas. Kaya pa rin ng dati, ako ay wala na ring TikTok. Medyo tinatamad pa akong gumawa ng bagong TikTok. So, standby lang muna kayo. Standby lang muna. Meron din naman akong katamaran sa sistema paminsan-minsan. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Ako ay magche-check muna sandali ng updates habang inaantay natin umakyat dito yung ating mga followers. Good morning everybody. Dali. Mag-saan pala ako. Bluetooth ng speakers. Resume. Let's go. YouTube setup lang muna natin. Good morning everybody. Mga gustong umakyat sa live, welcome kayo. Magre-request lang kayo rito. Good morning Ana. Mga taga saan kayo? Paki-type nga muna kung saan kayo nandun ngayon. YouTube live. OFW Rose, shoutout Tanay. Setup lang muna natin yung YouTube natin. Good morning everybody. Kamusta yung pag-iipon ninyo? Jen San, Tanay, marami-raming Tanay Belveray, Quezon City, Gaspar Madrid, Kalumpit, Bulacan, Rose nasa Kuwait, Tanay, Bambang. Mabilis, meron na agad gusto umakyat. Sige, pakitan muna natin to. Si Ana. Kung gusto umakyat sa live, welcome kayo. Click nyo lang dito. Brother, patingin ako nung yung live ko sa Facebook. Hindi ko alam kung paano mag-akyat ng tao, kung paano mag-request na umakyat sa live. Cavite, good morning. Pampanga. Okay. So ganito daw umakyat dito sa live. So, nakikita kayo rito, yung 4 na box. Pindutin nyo lang yung 4 na box. Ayan. Tapos, ask to be in this broadcast. Nakasulat doon, ask to be in this broadcast. Ayan. Sige, yung mga gusto umakyat sa live, you are welcome na umakyat sa live. Good morning everybody. Rose, sige, akit kita Rose. Baba ko muna itong isa. Ito na lang medyo mahirap sa Facebook. Ang hirap mag-akit ng tao. Ito na lang may pareha sa dilema. Rose, labas ka muna sandali ng live, tapos pasok ka uli. Kasi mukhang may problema Walang option para maiakit kita sa live. Ito na. Buti na lang. Nakita mo yun. Ito natin. Ito si Rose. Good morning, Rose. Taga saan ka? Good morning, sir. Taga Jinsan po ako. Jinsan. Okay. Ano tanong mo, Rose? Ano po, sir? Ano tanong mo? Sir, gusto ko kasi matapos na yung kontrata ko ngayon, mga 2027. Okay. Paano kung pag may ipon ako 100K, anong dapat kong gawin? Kasi gusto ko magnegosyo na Uwi ka muna sa Pilipinas. Lagay mo sa bangko yung pera. Huwag mo munang pakialaman. Kasi malikot ang kamay mo. OFW ko Ganon karamihan ng OFW. Pag uwi ng Pilipinas, malikot ang kamay kung saan gustong dalhin ng pera. Kaya ganito, itutulong kay ganyan, o dadaling kay ganon, o tutulong kay ganto, o bibili ng ganyan, o mamamasyal, o hindi maintindihan kung saan dadalhin ng pera So lagay mo muna sa bangko, magtrabaho ka muna. Mag-empleyado ka muna sa Pilipinas. Sabi mo, gano'n, mag-empleyado, hindi nga, magbe-business nga Hindi nga parang makalimutan mo yung katinang kamay mo at hindi mo magalaw yung pera sa wala sa lugar, kailangan mag-stabilize mo na emotion mo. Tapos, pagka stable na emotion, o di tsaka ka na ngayong kikilos ng utay-utay, unti-unti, paglipas ng siguro mga 6 na buwan, siguro limot mo na siguro na may pera kang malaki sa bangko.
When I say limot, ibig sabihin, hindi ka na masyadong emotionally inclined sa pag-asikaso ng kung ano-anong mga bagay na inilalapit sa'yo ng kung sino-sino. Kailangan matanggal mo muna yung konsepto na mayroong mga lumalapit sa yung mga tao na nanghihingi o nanghihiram ng pera. Kasi alam na kauuwi mo lang ng ibang bansa, nasa isip niya, mayamang ka. Yes, Una mo totoo munang po gagawin, yun, sir. uwi ka ng Pilipinas. Una mo nang gagawin, uwi ka muna ng Pilipinas, lagay mo muna sa bangko yung pera mo, patagalin mo muna doon, mag-empleyado ka muna, kumita ka muna ng pera, pagka tuloy-tuloy ka na ngayon kumikita ng pera, tapos nababayaran mo na yung mga bills mo, tapos nakakaipon ka galing sa maliit na pera na kinikita mo mula sa pag-uwi mo rito sa Pilipinas hanggang sa pag-empleyado mo, o edi tsaka ngayon, pwede kang magsimula ng kahit na anong maliit na hanap buhay halagang 5,000 piso. Huwag mo nang bobombahin ng pera. Barya-barya lang muna. Kasi kahit na ano naman, pwede mong itinda kahit saan eh. Pwede mo itinda sa internet yan, pwede mong bahay-bahayin yan, pwede ka mangatok ng mga bahay, pwede ka magtinda sa tabi ng kalsada, pwede ka magtinda sa pilahan ng jeep o ng kahit na ano. O doon ka muna pwede magsimula. Nakabili naman po ako, sir, ng inimbis ko po yung iba sa lupa. Nakabili ako ng lupa, 350 square meter, highway po na po, nabilihan ko. Good job. Congratulations. Meron ka ng lupa. Kanya, At least ang hindi naubos yung pera mo sa pera kapresyo ng mga na, kamag-anak yung mo. ipon ko po ngayon. Good job. Meron ka ng lupa. At least hindi naubos yung pera mo sa kapresyo ng mga kamag-anak mo. Kasi ang normal Okay po. yan, pag nag-a-abroad Kasi ka, detahan lang. Paano uubusin talaga ng mga kamag-anak mo pera? yun po yung una ko po yung sir, pwesto po, sir, kasi pwede po naman tayuan ng yung sari-sari store. Lahat ng bagay pwede. Nagkakatalo na lang kung papaldo. Lahat pwede mong simulan. Nagkakatalo kung papaldo. Ang problema no, magpapatayo ka, tapos 100,000 lang ang pera mo. Yung pagpapatayo niyan, parang parehas ng pagpapatayo ng bahay. So alam mong malaki possibility na hindi gumana yung nasa isip mo. Temporary masyado ka malunod. sir. Umpisa pa lang, pwesto agad na nasa isip mo eh. Baka gusto mo naman munang tikman muna ang merkado para makita kung pumipitik pa sa'yo at gusto ba ng merkado yung binibenta mo. Kasi ang worst na hindi mo gugustuhin dyan, kahit pa sabihin mong barong-barong yan, gastos ka pa rin 20 mil, 30 mil para lang sa pwesto eh. Kahit kahoy-kahoy lang yan. Opo, sir, yun. Yun na nga po ang kuwang ko po, sir. Yung yun po gusto ko, yung kahoy-kahoy lang. Yung mas maganda siguro, sir, no, kung kuan na lang, bugas na lang yung, bigas na lang yung invest ko muna. Yun nga yung sinasabi ko. Bago mo patayuan ng pwesto, yung kung ano man yung matrepan mo, siguraduhin mo muna na may bumibili na muna sa'yo. Unahin mo muna yung merkado na dapat bilhin muna produkto mo. Kasi kahit ano pang ilagay mo dyan sa putang inang pwesto na yan, maniwala ka sa akin, pag hindi binibili ng tao yan, lagatok ka rin, o babalik ka rin sa pag-abroad. Unahin mo munang malaman kung pumipitik pa sa'yo muna ang merkado. Ibig sabihin, tignan mo muna kung may bumibili ba ng kahit na anong produkto na ibinebenta mo, tapos pag nagkaroon ka ng regular customer, tsaka ka ngayon pumwesto. Kasi masyadong delikado na iniisip mong uunahin mo muna ang pwesto. Kahit pa sabihin mong pawid-pawid lang yan, gagastos ka ng 20 mil, 30 mil, tapos ang pera mo, 100,000 lang. Baka hindi sumapat yan, babalik ka na naman sa abroad. Totoo po yun, sir. Totoo po yun. Oo. Gagawin. Kuha mo na. Gawin mo dyan sa abroad, mag-ipon ka, tapos tigilan mo yung kabibigay sa mga kamag-anak mong linta na mga taong ayaw magtrabaho o nagtatrabaho, maluluho naman. Yun muna ang gawin mo, matuto ka muna ng disiplina. Kasi tinan mo, kung yun nga lang konsepto na nag-abroad ka, kung hindi mo kaya pigilan ng sarili mo sa pamimigay ng pera sa mga kamag-anak mong tamad, lalong hindi mo kakayaning hindi mamigay ng pera sa mga kamag-anak mong tamad pag nasa Pilipinas ka at nagnenegosyo ka. Kasi ang akala ng lahat ng tao rito, pag nagnenegosyo ka, milyonaryo ka. Yes po. Marketing kasi ako dati, sir. Marketing po ako dati. Hindi na rin importante kung ano pang dating trabaho mo. Pag hindi mo natutunan yung disiplina, babalik ka pa rin dyan sa abroad. Ay, totoo po yun, sir. Ay. Unahin mo muna yung disiplina, tigilan mo muna yung kabibigay ng pera sa mga kamag-anak mo. Yun muna unahin mo. Tapos isunod mo doon yung pag-research kung ano bang industriya gusto mong pasukin. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, dala mo lahat ng pera, mag-empleyado ka muna hanggang makalimutan ng lahat ng taong galing ka sa abroad. Kami yan? Oh, yes po, sir. Salamat po sa payo talaga. Salamat po talaga sa payo. Yan, Pilipinas, binibigay ko sa inyo step by step na mismo yan. Pinababayaran ng mga ibang putang inang influencer yan. Kadalasan, halaga 50 milyon ganyang klase ng idea eh. Ay, step by step pinaprocess mo para magsimula ang negosyo eh. Sir, tuwang-tuwa talaga ako. Namimit kita dito sa Facebook. Kahit sa Facebook lang, alam mo, idol na idol talaga kita. Ikaw lang araw-araw pinapanood ka. Salamat, sister. Na-appreciate kita. Oh, sa
sa TikTok din, ikaw rin na lagi ko napapanood. Kaya, Wala na ako sa TikTok eh. kasi Laban ako sa TikTok. ko ngayon, Laban ako sa nga TikTok. po eh. Hmm. Oh, tapos na po sir, matagal na po ako nakapalo. Ayos. Follow-up question, sister. Oh, napalo din kita sa ano mo, sa YouTube mo, TikTok at saka Facebook. Salamat, sister. Lagi, Pag gumawa ko ng bagong araw-araw. TikTok, absuhan ko na lang kayo. Oh, na-entertain ka nga ni ano, LDR, nung si Boss LDR. Dili, si Boss, isa to? Sino nga yun? LDR yun. Si Boss. Yun yung mga hilig ninyong mga OFW. Si Boss LDR. Long distance relationship. Gumagawa kayo ng boss na long distance relationship. LDR. Follow-up question, sister. Yes po, pinalo ko po yun. Araw-araw ko po yung pinapanood. Salamat, na-appreciate kita. Doon tayo sa mga tanong mo, sister. Hindi ko nga na ano, no? Hindi ko nga na, ngayon ba, naka-istorya kita talaga, nakausap talaga kita sa, kahit sa Facebook lang. Gano'n Sa katagal live pa lang. yung, gano'n pa katagal bago matapos yung kontrata mo? Mga 20 ako matapos mga 20 years? February, tapos na po yung kontrata. Nawala ka? Oh, matapos na po yung kontrata ko ngayon 2027 na February. Akala ko naman parang bukas tapos na yung kontrata mo. Makapagtanong ka naman sa akin, akala ko bukas tapos na yung kontrata mo. Okay, ang gawin mo muna dyan, mag-ipon ka muna ng gusto. Tapos pag-aralan mo muna yung disiplina, isip mo muna yung mga kamag-anak mo. Hindi, sir. Sinasadya ko lang talaga na gusto ko makapasok, mapanayam ka, makausap ka. Ano kaya gusto ko, yung advice good na gusto ko galing sa iyo. Na yung advice na galing sa iyo, gustong-gusto ko talaga. Oh, sabi ko sa sarili ko, kailan ko kaya makausap tong tao na to? Ngayon, hindi ko alam sa Facebook. Sa live. Salamat, sister. Na-appreciate ko to. Alam mo, sir, dati-dati lang, pinapanood lang kita sa YouTube, pinapanood lang kita sa TikTok, sa video lang. Ngayon, nakakausap na kita ng Salamat, sister. Na-appreciate ko to. Doon tayo sa mga tanong mo. Ano mga tanong mo? Okay ka na? Okay na ako dyan, sir. Ang gusto ko lang na, yun ang pipigilan ko, titigilan ko ngayon yung maluho. Importante. Minsan kasi Pag maluho ako eh. tigilan mo muna yung kabibigay ng pera. Oo, totoo yun, sir. Yung laging humihingi na wala talaga mangyari sa akin. Baka babalik talaga, back to zero talaga ako sa abroad pag lagi lang magpapadala. Hindi yun baka. Talagang nangyayari yun. Oo. Okay. Maraming salamat, sister. Bye-bye. Maraming salamat, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you sa abroad. Nakakatuwa naman yun. Leoniro Hernandez. Yung mga gusto kong makita sa live, meron ditong 4 na square. Pindutin nyo yun. Tapos, merong option dyan para makakit sa live. Waiting tayo doon sa isa. Ito lang talaga problema ako sa Facebook Live. Pag mag-aakit ka ng mga tao sa live, ang hirap-hirap mag-aakit ng tao sa live. Madalas sa pagkakataon, kung ano nangyayari. Hindi maayos ng Facebook yung system nila. Ayan, ayos. Meron na, bago. Good morning, brother. Taga saan ka? Kevin De Leon. Boss. Taga Bulacan, boss. Okay. Ano tanong mo? Bossing, may small business kasi ako dito sa actually sa bahay lang namin. Yung bahay kasi namin tumbok. Siomai, ganun, fried noodles, tapos sisig. Kaso boss, parang nababagalan ako sa progress kasi araw-araw 1-2 tao lang bumibili, ganun eh. Dapat kasi masarap. Paano kaya produkto mo? Masarap naman siya, bossing, binabalik-balikan. Kaso boss, yung di mo alam kung nananawa sila o parang mas kailangan ko ng bagong suki, ganun. Ang bala ko sana, sir, ang tanong ko, ano kaya sir, ma-expand ba ako? Umupa ako sa ibang lugar malapit sa amin na matao o tiyagain ko na lang dito, ikalat ko na lang sa social media?
other way works, brother. Basta marunong ka ng marketing. Isa pa, dapat masarap din kasi yung produkto mo. Kasi ang problema niyan, baka ikaw lang yung nasasarapan, tapos sa mga customer, hindi naman bumabalik. Ito naman, itong katulad nitong Project 1M dito, isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling buhay ito, dahil doon sa mga regular customer na pabalik-balik na halos linggo-linggo, andito sila. Isipin mo, makakuha ka lang ng 100 tao na nagpapabalik sa balik-balik sa'yo linggo-linggo. Hindi araw-araw, linggo-linggo. Kahit pa paano, may sapat ka ng pambayad ng renta para dun 100 tao lang. Sapat na yun, pambayad ng renta. Di mas maganda pala, sir, ano? Sige, sir. Tuloy, brother. Di, sir, mas maganda pala. Kumuha muna ako ng halagang mga 5K upa, no? Wala akong sinabing ganun. Hindi mo madadaan sa 5K yan, 10K yan. Hindi mo madadaan kung magkano man yung upa mo. Uulitin ko, ang isa sa mga pinaka-importanting parte ng marketing, yung mismong produkto mo, nagsasalita na para sa sarili niya. So kaya, ang gagawin mo na lang, papatesting mo na lang sa mga tao kung gaano kasarap yung produkto mo, tapos yung produkto mo mismo nagsasalita na para sa sarili niya na binabalik-balikan. Kasi hindi naman nabago sa inyo yung konsepto na meron kayo nakitang sisigan sa kanto, tapos yung sisigan na yan, sisig lang talaga yung binibenta nila, nasa cart lang yan sa tabi ng kalsada, tapos dinadayo ng mga tao, dinudumog pa. Hindi na bago yun Bakit may mga ganun? Sir, Kasi nga yung konsepto nga, na sobrang sarap ng produkto, binabalik-balikan ng mga customer. Ngayon, welcome ka naman na sabihin masarap yung produkto mo. Pero fact of the matter, baka either hindi pa natitikman ng masyadong maraming tao yan, kaya konti yung regular customers mo, o baka para sa iyo lang talaga sobrang sarap niyan at nothing out of the usual naman talaga yan. Tipong ordinary. Sir, ano kaya may advice mo? Dito muna ako sa bahay, tasting ko muna yung dalawa, tatlong tao isang araw. Kumbaga, para matitikman din naman siguro ng iba, no? Lalago din. Ito, para hindi ka mahirapan. Ito, weirdo to, brother. Ito, weirdo to. Gagastos ka ng konti rito, pero hindi ka na rin lang naman gumagastos para sa marketing mo, sa renta mo, at nasa bahay ka lang. Ito, suggestion ko sa'yo. And this is just a suggestion. It is not an advice. Pwede mong patikman sa mga kapitbahay mo yan. Bili ka ng maliliit lang na ganon, na maliliit na parang, alam mo yung parang, yung sa Jollibee, yung lalagyan Sir, nagawa ko anong tawag doon? Lalagyan na ng gravy, tapos lagyan mo ng sisig yun. Siguraduhin mong sobrang sarap talaga ng sisig mo, tapos ipamigay mo sa mga kapitbahay free taste. Sir, nagawa ko na din. Kumbaga, di ko talaga alam sa kanila. Kumbaga, parang kailangan ko talagang alam mo yung ilayo. Di kailangan mo mag-survey. Oo, sabagay, ganun siguro. Daan sa palayuan yan o palapitan yan, brother. Oo, nagkakaintindihan tayo na may mga lugar talaga na talagang sobrang daming tao. Pero pag hindi masarap ang produkto mo, kahit gaano pa karami tao dyan, titigil pa rin ang pagkain sa'yo mga tao. Brother, nalilito ka. Hindi sa pagandahan ng lugar yan. Hindi rin sa palakihan ng upa ng pwesto yan. Ang pagdinegosyo, nasa produkto mo at saka nasa pagpapakilala mo sa publiko. Yun ang pagdinegosyo. Hindi yan parang kahit saan mo ilagay, bulok naman yung tinitinda mo. 'Di ba? Kahit saan mo pa ilagay, bulok ang tinitinda mo, wala pa rin masyadong maraming bibili diyan. Mga first time customers na hindi na bumabalik. Hindi naman nabago sa inyo Tingnan mo. Ito magandang halimbawa ito 'di ba? Ano? Atin natin lang 'to Nakikita niyo sa social media, may mga nagbebenta ng produkto, 'di ba? Tapos meron dyan sikat na talaga na produkto. Tapos ano nangyari? Sumikat kasi binash lang siya ng mga tao. Binanatan lang siya ng mga tao. Binomba lang siya ng mga tao. Tapos, tinikman ngayon ng mga tao yung produkto. Tapos, okay lang naman. Normal naman yung lasa. Pero hindi kasing sarap ng inaasahan ng mga tao para sa ganong klaseng kasikatan. Ngayon, tignan mo kung nabebenta pa. Nabebenta pa rin. Pero barya-barya na. Ila-ilang peraso na lang sa sobrang dami ng pinoproduce nila. Bakit? Kasi yung mismong produkto nga nagsasalita. Yung produkto, ang sinasabi ng produkto, sakto lang kami. Pero overprice itong binebenta. Sakto lang yung lasa, pero overprice. Okay lang siguro mag-overprice ka kung maganda yung pwesto mo, sobrang ganda ng pwesto mo, tapos sobrang sarap din ng produkto. Pero kahit gaano pa kaganda yung pwesto mo, yun ang nga iniisip mo, na pumwesto, tapos yung produkto mo naman, hindi naman masyadong kasarapan at ordinary lang naman, di yan pa rin yung pinakamabilis na paraan para mabangkarote ka. Ako, sa akin, perfectin mo na muna ng nasa bahay. Perfectin mo muna yung formula mo nung mismong binebenta mo nang nasa bahay pa kayo. Kasi walang sense na iuupa mo pa ng pwesto tapos hindi rin naman pupunta dyan ng mga tao dahil hindi rin naman masyadong masarap ang produkto mo. Ano ba? Gets mo yun? Sa akin, meron ka na rin lang namang pwesto, kanto rin lang naman yan, hindi mo na binabayaran dahil bahay nyo na yan,
putang ina, Brad, bugbugin mo na yan. Maniwala ka sa akin. Banata mo na ng Sir, gusto may- yan. Pag-aralan mo na kung paano makakapagpapunta ng tao dyan. Pag-aralan mo kung paano yung tamang timpla para binabalik-balikan ka na ng mga taong minsang panahon lang natikman yung produkto mo. Tapos siguraduhin mo na pumapaldo ka na muna sa bahay. Tapos kung trip mong magrenta, yun ang trip mo eh. Although ang pangit ng trip mo, pero trip mong magrenta kahit meron naman kayong corner lot, sige, magrenta ka. Panibagong branch na ngayon yun. Pero nakuha mo na muna yung paraan kung paano magpapunta ng tao. Eh doon pa nga lang sa simpleng konseptong hindi ka muna makapagpapunta ng tao sa mismong lugar kung saan ka nandun, na corner lot pa yan ha, corner lot pa yan. Isang piraso, dalawang pirasong tao lang ang sumusubok tapos hindi na bumabalik. Eh doon pa lang sa simpleng formula na meron ka, hindi mo pa nga ma-perfect, ililipat mo pa sa lugar na nagbabayad ka ng renta. Diba? Common sense, brother. Walang sense para magbayad ka ng renta sa isang lugar na hindi mo naman sigurado kung papaldo ba o hindi. Papalduhin mo na muna dyan sa corner lot na bahay ninyo dahil corner lot nga yan, ikaw may sabi. So it's as if you're speaking na parang asset mo yan na hindi mo na kailangan bayaran kasi nga bahay nyo na nga yan tapos naka-corner lot pa kayo. Pag hindi ka makapagpapaldo ng negosyo dyan mismo sa lugar nyo, takaputang ina, yan ang pinakamabilis na para pag nilipat mo yung negosyo, nagbabayad ka na nga ng renta, hindi rin naman pumapaldo. Naku, Gets ko, sir. Tignan mo, pasok ka minsan sa squatters area. Ito, pinakamagandang thesis yan eh. Pasok ka sa squatters area. May mga lugar sa squatters area na kahit nasa kanto lang sila ng kung ano man, doon lang din sa looban, sa squatters area, dinadayo sila na mga kapwa nila squatter din. Sabi mo, hindi ka, marami kang tao dyan sa squatters area. Tignan mo yung kabilang tindahan na kakompetensya nila, hindi naman ganun karami ang tao. Oh, bakit ganun? Merong isang tindahan na dinadayo ng mga tao, may mga tindahan naman nalulugi sa loob mismo ng squatters area. Gets mo? Gets mo yung konsepto? Na kahit nasaan ka pa pumuesto, pag talagang panalo talaga yung produkto mo, dadayuhin ka pa rin ng tao, pero kailangan mo munang mapatikman sa kanila yung produkto o kailangan mo munang maipakilala muna sa kanila. Ma-testing nila one time para babalik-balik sila. Tignan mo, katulad ng sinigang na baka ko. Diba? Sinigang na baka lang to. Wala namang out of the usual sa sinigang na baka, bukod sa masarap talaga yung sinigang na baka namin. Yun talaga yun eh. Masarap yung sinigang na baka. Ang nagsasabi niyan, mga regular customer na pabalik-balik. Kasi kung hindi naman masarap yan at ordinary lang yan, at lasang karinderya lang naman yung sinigang na baka ko, pwede naman babalik pa ang customer. Diba? Yun yung nagpapanatili sa aming buhay dito sa proseso na to. Ang nagpapanatiling buhay, yung mga regular customer na pabalik-balik. Kuha mo yun? Gets ko, sir. Gets. Yun ngayon ang aralin mo kung paano ka makakapagpabalik-balik ng mga customer. Kahit once a week lang. O kahit siguro once every payday. Ganun. Sa isang quincenas, dapat bumabalik sa'yo mga customer. Tapos dapat tinatandaan mo yung mga mukha ng mga regular customer. Para alam mo ngayon, okay, mukhang sumasarap na yung produkto namin kasi may mga regular customer na eh. Yung regular customer ang nagpapanatiling buhay sa negosyo. Ang tawag dyan, returning customers. Ang problema mo dyan, kapag wala kang returning customers, isa sa pinakamalaking indicator yun, na baka yung produktong binibenta mo, para sa'yo sobrang sarap. Pero para sa merkado, ordinaryo lang naman. Kuha mo? Sir, gets ko. Sir, ang nasa isip ko kasi, yung kumbaga parang, natanong ko na sa'yo kanina, yung nababagalan ako sa isa, dalawa, tatlong tao, apat yung bumabalik. Kumbaga, gusto ko sana yung parang idumog ng kailangang idagdag ko, ganun. Kailangan ko ba magdagdag ng product? Yung gusto mong mangyari, yan din ang gustong mangyari ng halos lahat ng negosyo. Yung gusto mong mangyari, yan din ang gustong mangyari ng lahat ng negosyo. Hindi mo madadaan sa palipat-lipat yan. Pag hindi mo alam kung paano papapalduhin yung mismong negosyo mo sa isang lugar na meron ka ng regular customers, ulitin ko, regular customers ang pinakamagandang indicator na masarap talaga yung produkto mo. Regular customers, kaya ka nababagalan kasi baka hindi talaga masyadong masarap yung produkto mo. Ang ibig sabihin, kailangan mong i-improve. Kasi kailangan mo ng regular customers. Pag wala ka regular customers, indicator yan na hindi masyadong masarap yung produkto mo. Kuha mo? Yes, sir. Gets ko. Yun na mismo yun. Ang gusto mo, pumaldo, dinudumog, dinadayo. Brother, lahat ng restaurant, yan ang gusto. Lahat ng nagtitinda ng pagkain, yan ang gusto. Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. It will take time. Tingnan mo, partida na influencer pa ako ha. Partida na influencer pa ako. Pero isipin mo kung gaano katagal bago kami inabot na 100,000, makaipon lang na 100,000. Buwan ang binilang, brother. Buwan ang binilang. Hindi yan ganun kadali na basta nalang dinudumog. Puta, yung unang linggo nga namin dito, langaw eh. Influencer pa ako noon ha. Yung unang linggo namin, nilangaw kami.
isa pa, yung konsepto na kahit influencer ka pa, pag bulok yung binebenta mo, hindi na babalik ang customer. Oo, dudumugin ka, oo, dadayuhin ka. Pero pag bulok yung binebenta mo, hindi nagtutugma sa presyo yung lasa, automatic din yan, pinakamagandang indicator, kahit influencer ka pa, hindi na babalik sa'yo ang tao, ang ibig sabihin niya, malulugi ka pa din. Kuha mo, Thank you, sir. Oh, gets ko. mahimasmasang ka, hindi mo madadaan sa palipat-lipat ng lugar ng negosyo, brother. Mahimasmasang ka. Tinan mo, lilipat mo ng lugar, edi mga regular customer sa'yo dyan, sana ngayon pupunta. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Oh. Walang mabibilan eh. Oh, isipin mo pa yung konsepto na kapag wala kang regular customer, inilipat mo pa ng lugar, yung isang putang inang negosyo na wala naman regular customer, palagay mo ba magkaka-regular customer ka ron? Parehas lang yan, brother. Yung tapat sa Hirap, kaunti, mga tapat sa marami. Pwede yun, sir, kung magiging magbabranch nga, tama ka sa sinabi mo kanina, no? Papalduhin mo muna, tsaka ka mag-branch. Yun, ganun. Sa gagawin mo, lilipat mo sa ibang lugar. Hindi gumagana dito eh. Bakit? Corner lot naman ito, pero bla bla. Yung bla bla mo, kailangan mo nga ng regular customer. Kahit konting regular customer lang na pabalik-balik sa'yo, ang magandang indicator na yun na masarap yung produkto mo kasi nga bumabalik nga yung customer. Pero pag one time lang, sinubukan lang, tapos di nababalik, alam mo na may problema. Alam mo na yun, brother. Puro one time lang yung customer mo, puro tinikman lang. Tapos pagkatapos ng wala na, ang malas pa niyan, hindi nauubos. Nakikita mo mismo sa lamesa. Hindi nauubos yung pagkain. Sa akin, yun na importante sa akin eh. Nakikita ko mismo. Kasi lagi akong nandito. Tinitignan ko yung mga bowl ng mga ubos na inubos ng customer, pati sabaw. Pag hindi nauubos ng customer yung sabaw, indicator yan, di masyadong masarap. Titikman ko lang ngayon, baka may diferensya. May pihit ka pang gagawin. Ako mismo, tinitignan ko talaga. Pag nakita ko, tapos may customer, nagreklamo, masyadong maasim, susumahin ko ngayon yung buong magdamag, tititigan ko talaga yung mga customer na yan, kung nauubos ba nila yung sabaw. Pag may customer nagreklamo, matabang, tititigan ko rin yan kung nauubos nila yung sabaw. Yung isang piraso, oo, hindi magandang indicator yon ng quality ng produkto kasi isang piraso lang naman yung nagreklamo eh. Pero, it is worth looking into. Kapag merong isang pirasong nagsalita, nagmamalasakit yung tao na yan. Oo, maaaring pwede sabihin galit yung tao, bla bla. Bahala ka na kung ano interpretation mo dyan. Pero sa akin, the fact na sinabi sa akin yung diferensya sa serbisyo o produkto na ibinebenta ko, puta sa akin, plus point yun. Baka bigyan pa kita libreng sinigang dahil lang nagsalita ka. Plus point yun. Dapat marunong ka makinig sa mga taong nakapaligid sa'yo kasama na pati mga customer mo. Marunong ka rin makinig sa mga empleyado mo, tapos isama mo na rin yung konsepto na yung customer mo ba nauubos yung pagkain, yung customer mo ba bumabalik-balik sa'yo. Pag wala ka nung mga indicator na yun, akala mo ang diferensya nasa pwesto. Pag nilipat ko ng pwesto, dadayuhin ako. Hindi ganun, brother. Hindi ganun. Oo mo, mahimasmasan ka. Nadadaan lang pala sa papwesto-pwesto yan. Sana lahat ng pumwesto sa BGC mayaman na. Di ba? Sana lahat ng pumwesto sa SM pumaldo at walang nalugi kahit isa. Kung pwesto lang pala yan, dilagay mo sa SM, di ba? Kung pwesto lang pala diferensya, hindi ganun kadali yan, brother, na parang lilipat mo lang, okay na agad. Hindi, kailangan i-check mo mismo yung produkto mo. I-check mo rin at the same time yung mga regular customers. Pinakamagandang indicator dyan, yung mga regular customers, sila madalas yung magsasalita sa'yo pag nagbago timpla mo. Sumarap man o pumangit yung lasa. Even better kung kaya mong magtanong na, Ma'am, hello po, salamat po, regular customers kayo ha. Meron kaming extra ganito, bigay ko sa inyo. Salamat. Tapos, palagay nyo, okay naman ba yung, ayos ba yung pagkain ngayon? Ayos ba? Ano palagay nyo yung kulang? Para ma-improve namin. Ganun. Minsan may mga customer dito, binibigyan ko may mga nagbibigay sa akin ng mga chocolate dito ng mga maliliit na ganyan, di ba? Binibigyan ko yung mga customer ganun, tapos magtatanong ako, kamusta po yung pagkain, masarap? Ano diferensya palagay nyo kung kaya pa i-improve? Binigyan ko ng isang kapirasong tsokolate para lang entertainin ako kasi syempre intimidating nga ako eh. So nagbigay ako ngayon ng tsokolate. Yun ngayon, sapat na yun para sabihin nila sa akin kung may diferensya yung pagkain. Ganun ginagawa ko. Kuha mo? Yes, gets ko, sir. Gets ko. Follow-up question, brother. Sir, last na. Follow-up ko lang. Sir, magdagdag pa kaya ako na isang product para may babalikan sila, hindi sila masawa doon sa tinda ko? Ano kaya maganda, sir? Kaya sinasabi ko, brother eh. Hindi nga kasi ganun. Tama mo, hindi nga Hindi, sir, ganun. parang ganun kasi sir nangyayari, parang nasasawa eh. Brad, 2 piraso ng produkto. Sinigang na baka at saka sisling. Ano, pabalik-balik yung mga customer? Hindi naman yung dahil sikat na vlogger ako eh. No?
Kahit Para gaano, kasing- maniwala ka, kahit gaano ka kasikat na vlogger, pag masama ang lasa ng produkto mo, hindi na babalik sa'yo customer. Hindi magdadagdag ako ng produkto para di sila magsawa. Ang labas ngayon, ang dami mo ng produkto, tapos wala ka na perfect sa lahat ng produkto mo. Utang inang yan. Hindi ganun yun, brother. Hindi ganun yun. Kung meron kang 2 o 3, 4 o 5 produkto, solve ka na dyan. Hindi yan paramihan ng produkto. Ang mangyayari ngayon, malilito ngayon yung mga customer mo kung alin doon yung pipiliin nila. Nangyayari yan dito eh. Ito hindi nyo alam. Kwento ko lang sa inyo. Doon sa mga kasama ko may stall dito, kung nanonood kayo sa akin, huwag sa loob nyo. Magtutropa tayo. Gusto kong malagawa kayo pare-parehas. Yung mga stall dito, ang dami nilang menu. Ngayon na nangyayari, nagkakaroon ng decision fatigue yung mga customer. Nakatitig lang na ganyan, hindi alam kung anong o-orderin. Sa dami ng mga nakasulat sa menu nila, nagkakaroon ng decision fatigue. Kaya, aalis ngayon yung customer. Ang dami eh. Hindi makapili eh. Ano sa'yo? Hindi ko alam. Ikaw, ano sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Tara, tingnan natin yung iba. Ganun nangyayari. Nagkakaroon ng decision fatigue yung mga customer. Sa sobrang dami ng putang inang haba ng menu. Ang haba ng menu ng iba rito eh. Ang haba. Isa ang 2 piraso lang. Pagka humarap sa amin ng customer, putang ina, sales stock ng mga tao. Ma'am, ito po, 2 lang. Di na kayo mahirapan. Sinigang o sisling? May sabaw o wala? O kaputang ina, ang dali. Ang daling i-close. Ang daling i-close. Hindi mo madadaan sa paramihan ng produkto yan, brother. Gaya nga nasabi ko, ang negosyo, hindi nadadaan sa paramihan ng produkto, lipat-lipat ng pwesto, hindi mo madadaan sa ganun yan. Pag ang customer hindi bumabalik, alam mo na yan eh. So meron kang pwesto. Yung pwesto, kahit papaano may konting tao. Pag yung mga customer bumabalik, masarap ang produkto mo. Pag hindi na bumabalik ang customer at puro one time lang na transaction, alam mo na may problema. Alam mo na may problema. So kahit ilipat mo pa yan, yan ang pinakamabilis na para mabangkarote ka kasi nagre-renta ka doon sa bahay nyo, hindi. Kuha mo. Yes, sir. Gets. Thank you, sir. Thank you, brother. Tama yung sabi nung Thank you. isa, sabi ni Morgan Repairman. Sabi niya, tapos yung ibang menu hindi pala available. Oo. Pero ang Ayun. pinakamabilis para madismaya sa customer, ang dami-dami mong produkto tapos halos lahat di available. Nakalagay sa menu lahat, tapos lahat puro not available. At ang pinaka-bad trip na parte pa doon, yung mga pinaka-bestseller mo not available. Putang inang yan. Nga yung sinasabi ko sa iba eh. Masyado marami menu. Magkakaroon ng decision fatigue yan. Yun nga lang putang ina. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng isang tao para lang makalabas ng bahay. Ewan ko kung alam ninyo to ha, pero hindi nyo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng isang tao para lang makalabas ng bahay, para pumunta sa isang lugar, para kumain doon, tapos hindi naman nila alam kung ano laman ng menu. Na kailangan mo pang mamili ng, ito hindi nyo alam ha, ito kompetensya niya na to. Pag nasa bahay pa sila, kailangan nilang magdesisyon kung babasain ba nila yung buhok nila o hindi. Babae o lalaki, maliligo, babasain ko pa yung buhok ko o hindi. Ang lalaki, mas malamang nabasain ang buhok. Pero ang babae, pinag-iisipan pa yan. Pagkatapos nun, papasok ngayon sa kwarto. Anong damit ang susuotin ko? Tang-ina, putang-ina, brad, struggle yan. Sa mga lalaki, ayos lang, t-shirt lang, solve na, pantalon, sapatos, ayos na. Sa mga babae, mula dun sa buhok, hanggang sa putang-ina necklace, hanggang sa putang-ina damit, hanggang sa putang-ina bracelet, pantalon, sapatos, ang hirap magdesisyon sa mga babae. Ang hirap magdesisyon sa mga babae. Tapos, mamimili pa yan kung sasakay ba ng kotse o magmomotor na lang. Tapos, pupunta sila sa isang lugar na hindi pa nila sigurado kung saan sila pupunta. Hindi pa sigurado yan. Sa tabunta, ikaw bahala. Hindi ko alam eh. Saan mo ba gusto? Ang hirap na magdesisyon nun. Tapos ngayon, pagdating ngayon sa harap ng restaurant mo, putang inang haba ng menu, hindi rin makapagdesisyon yung customer. Palagay mo ba sa'yo pakakain yan? O, tamo? Diba? Tanong mo. Diba mga babae, totoo yan? Nagkakaroon kayo decision fatigue? Totohanan lang. Type yes kung totoo, type no kung hindi totoo. Ganun lang yun eh. O yan, tinan mo, tatawanan nga sila sa comment section. Tinan mo, tatawanan sila sa comment section. Mga lalaki, di ba? Ang sakit sa ulo kapag ang babae ang tagal-tagal magbihis. Bakit ang tagal-tagal? Kasi nga namimili pa nga. Tapos ngayon, pagdating sa restaurant mo, putang inang dami-dami mong menu, tapos halos lahat naman unavailable. Putang inang yan. Tapos yung matikman nila, ang bad trip doon, yung natikman nila, hindi pa masarap. Ano, tinan mo, kung alumat ka na nag-iyes, ano, tinan mo, basahin nyo yung comment section. Hindi lang kinoconsiderin eh. Akala nila, pag nagnegosyo sila,
Akala nila, sarili lang nila, kailangan nila atupagin at yung negosyo lang nila, kailangan nila atupagin. Without considering, tangina, bago pa pumunta sa restaurant mo yung mga customer na yan, hirap na sa pagdidesisyon yan. Pagdating sa restaurant mo, santambak ngayon ang putang inang menu mo. Tapos yung karamihan pa doon, unavailable. Tapos hindi magkaintindihan kung ano ngayon ang orderin nila. Kasi lahat mukhang masarap, or worse, lahat mukhang hindi masarap. Putang inang lala. Sa akin, 2 piraso lang menu. Hindi ka na mahirapan. May sabaw o wala? Sinigang o sisling? Tapos, putang ina. Kanin na lang. Kayo na lang magdesisyon kung ilang kanin na gusto nyo. Minsan, pag di nyo pa kaya magdesisyon, kami na rin magdesisyon para sa inyo. Sir, mukhang malakas ka kumain eh. Mga 2 kanin sa'yo. Si ma'am, mukhang sexy eh. Isang kanin dyan. O, tapos, ano lang yan? Susunod yan, drinks na lang. Soft drinks o tubig? Gano'n lang. Soft drinks o tubig? O, soft drinks. O, tsaka kayo mamili. Ito po, meron po kaming Coke dito. Royal, Mountain Dew, at tsaka Sesto. O tapos tubig. Yun lang. Ganun lang. Hindi ka na mahirapan. Tangina, wala talagang kahirap-hirap. Wala. As in, pinipilit namin as much as possible. Lahat ng transaction dito, smooth. Smooth. Pagpunta mo rito, may haharap na agad sa'yo. Ma'am, sinigang na baka po, sisling, bestseller po to dito sa Domsa. Pili na lang po kayo, may sabaw o wala. Kasi sa lahat ng iba, mahihirapan po kayong pumili. Dito sa amin, 2 piraso lang menu. Hindi na kayo mahirapan. Tawa ngayon yung customer. Pag tawa ng customer, akin ka na. Akin ka na. Yun ang goal nila, mapatawa customer. Yun ang goal ng mga empleyado ko rito, mapatawa nyo customer. Pag napatawan nyo yan, maligaya ngayon na maglalabas ng pera yan. Yan ang hindi naiintindihan ng karamihan ng mga nagnenegosyo. Psychology. Market psychology kung tawagin nila. Psychology yan. Ng bawat isang pirasong tao at saka ng market in general. Hindi naiintindihan ng masyadong maraming tao yan. Hindi masyadong naiintindihan ng masyadong maraming tao. Lalo na yung mga ito problema mo. Hindi ka dumaan sa pag-aaral. Tangina. Patay. Pinilit mong maging negosyantihan kahit bata ka pa. Hindi mo ngayon naiintindihan yan. Akala mo, tumatakbo ang negosyo sa produkto at saka sa sistema. Akala mo, puro ganun lang yan. Hindi mo naiisip na may psychology ang mga customer. Wala masyado nag-iisip ng ganyan sa mga nagnenegosyo sa Pilipinas, napakabihira. Yung mga nasa ibabaw lang, Jollibee Foods Corporation, McDonald's, yung mga malalaking kumpanya, karamihan sa kanila diyan na tumatakbo usapan. Karamihan sa kanila diyan tumatakbo sa psychology ng merkado. Pero yung mga iba, akala nila, nililipat mo sa lugar, dadawyuhin ng mga customer, nilagyan mo ng menu, dadawyuhin ng customer. Hindi ganyan ang pagnenegosyo. Hindi ganyan ang pagnenegosyo. It goes very deep. It goes very deep. Lalo sa psychology ng mga customer mo. Kailangan naiintindihan nyo kung paano mag-isip ang tao. Ganun na negosyo. Ang isang magaling na negosyo, naiintindihan kung paano mag-isip ang mga customer niya. Mind blown kayo ngayon, Pilipinas. Hindi ganun kasimple yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi totoo yung sinasabi nila. Just say yes and you will be a multi-millionaire. Ganyan daw kadali magnegosyo. Tangina sa akin, tangina, pakyuin ko lang mukha mo, hayop ka. Pakyuin ko lang mukha mo ng leche ka. Just say yes daw and you will be a multi-millionaire. Tanginang yan. Just decide right now. Give us your money and we will make you a multi-millionaire. Kanya magsalita yung mga putang inang networker eh. Ganun daw kadali maging multi-millionaire. Just decide right now, give us your money and we will make you a multi-millionaire. Putang ina, tatawanan lang kita. Tatawanan lang kita. Anyways, follow-up question, brother. Okay na, sir. Thank you very much. Okay, maraming salamat, brother. Bye-bye. Thank you. Okay, next tayo. M. John. Sana natututo kayo, Pilipinas. Sana talaga natututo kayo. Kasi pinaghihirapan ko to kahit libre lang at wala naman akong kinikita rito. Okay, kung wala isa, next tayo. M. John. Rosie May. Wala rin si Rosie May. Okay, next tayo. Ganito kahirap pag-packet ng tao sa live ng Facebook. Ang hirap, sobra. Mas madali sa TikTok eh. Ay, napatay ako ah. Sorry. Oo nga pala kalitan. Leonilo. Good morning, brother. Taga saan ka? Leonilo. Good morning, brother. Taga saan ka? Mamaya mo na buting tingin yan. Taga saan ka muna?
Ayun lang. Wala. Okay, sige. Barcelona, Spain. Good morning, sir. Ay, ayun. O, teka. Mahina, brother. Mahina. Lakasan mo. Dito po, sir, sa Barcelona, Spain. Yan. Okay. O, ayos. Sige, Barcelona, Spain. Ano Thank tayo mo, brother? you, sir. Panas mo po, sir, ako mula doon sa Chichester hanggang dito sa ngayon sa Ground Zero. At lagi akong nanonood po sa Nakarami na ako ng sa mga pages. Salamat din po, sir. Ano Itatanong ko brother? lang po, sir, sa paano po tayo magugustuhan ng ating Panginoong Diyos? Yun ba'y nakabase sa ating relihiyon o sa ating pinaniniwalaan o kung ano Nakabase ang sa ating ginagawa mo. Nakabase sa ginagawa mo. Tapos nakabase din sa mga bagay na pinaniniwalaan mo, yung ginagawa mo. Multiple factors yan. Okay. Ultimately, yan tinitignan ng Diyos ang puso. Ultimately, yan tinitignan ng Diyos ang puso. Pero ang puso ay magdaraya ng higit kaya sa anumang bagay at totoong masama. Ngayon, ang bottom line nun, simple. Yung mga bagay na ginagawa mo na nakadepende sa kung ano laman ng puso mo, yun ang pinagbabasihan ng Diyos. So yun nga yung dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo ng mga libro ninyo. Kung ano man yung libro na pinaniniwalaan mong totoo, basahin mo ng gusto. Kung Biblia man yan, basahin mo ng gusto Biblia mo. Kung Quran yan, basahin mo ng gusto yung Quran mo. Kung ano ka, kung Hudyo ka, basahin mo ng gusto yung Torah mo. Diba? Depende kung anong religion yung pinaniniwalaan mo, basahin mo ng gusto yung libro mo. Pag nakabisado mo na yung libro na pinaniniwalaan mo, pwede ka, welcome ka na tumawid sa kabilang paniniwala. Basahin mo rin yung libro nila katulad ng ginagawa ko. Tapos makakakita ka common denominators dyan. Ang nakita kong pinakamalaking common denominators, gagawa ka ng mabuti sa kapwa-tao, wag mo papakita pero papangalan mo sa Diyos yun. Sa puso mo na lang, hindi mo pinapakita sa mga tao. Yun ang nakita kong common denominator. Isa pa, importante, yung lumapit ka para makinig. Ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Yung pakikinig para matuto ka ng kalooban ng Diyos, napakalaking bagay niyan, brother. Kasi maraming tao hindi alam ang kalooban ng Diyos eh. Akala nila pag gumagawa sila ng mabuti, okay na yun. Pag akala nila pag hindi ako nakakaagrabyado ng kapwa-tao, hindi ako nakakatapak, sapat na yan. Yun ang akala mo. Ang labas mo ngayon, tamad. Bakit? Wala ka lang nagagawa. Hindi ka lang nakakatapak ng kapwa-tao eh. 'Di ba? Ganun ang labas mo nun. Ang labas mo nun, tamad. Kumikilos ka, hindi ka nakakagawa ng masama laban sa kapwa-tao mo, hindi ka nakakatapak ng kapwa-tao mo, pero halos wala ka rin ginagawa. Wala ka rin ginagawang mabuti sa paningin ng Diyos. Ang labas mo nun, katamaran mo yan sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yan isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa pag-uusap, spiritualismo, na baka merong gumawa, pero ang pinaka-common denominator ng halos lahat ng mga religion at halos lahat ng mga libro, gumawa ka ng mabuti sa kapwa-tao mo, huwag mong ipapakita sa ibang tao para mapuri kasi nakakadiri ka sa paningin ng Diyos. Pag ang gusto mo, magpahanga lang. Ang gusto mo, pakitan tao. Nakakadiri sa paningin ng Diyos. Yun ang natutunan ko. Follow-up question, brother. Kasi sir, hindi naman natin alam, bukas isang araw, patay na tayo dito sa mundong ito eh. Yung ihaharap natin sa kabila. Yung ihaharap natin sa kabila, yun ang problema. Dahil alam na po natin ang ating buhay dito. Yung pupuntahan natin, milyonaryo ka man o bilyonaryo, alam na kung anong 60 years old, 70, hindi natin alam bukas isang araw. Ang problema, ano ang ihaharap natin doon sa may likha po? Yun ang akin pong talagang isang iniisip. Dahil yung sabi po sa Quran, kahit ubusin mo ang buong tinta, gawin mong tinta ang karagatan sa mundong ito, hindi mauubos ang mabubuting salita ng Panginoon kahit maubos pa. At kumuha ka pa ng isang dagat pa para gawin mo lang tinta bilang panulat para isulat ang salita ng Panginoon, hindi mauubos ang salita ng Panginoon. Yun po ang sabi sa Quran. Nagbabasa po ako niyan sa Quran. Ano tanong mo? Ang akin pong tinatanong, sa gawa po, nagbabase po ang Panginoon para magustuhan tayo. Sa gawa sa puso. At saka sa gawa puso. Po. Dalawa yun, brother. Gawa at saka sa puso. Kasi gumagawa ka nga, pakitang tao naman, nakakadiri ka sa paningin ng Diyos. Ang dinadakila ng mga tao, kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Ang tawag nga dyan ng iba, merong isang talata na sinasabi, mga maruruming basahan yan. Yung mga mabubuting gawa, tapos yung mabubuting gawa sa paningin lang ng tao, maruruming basahan yan. Ikaw man di ba? Ikaw man
Kung halimbawa, ikaw ang Diyos, nakikita mo tao, gumagawa ng mabuti, ipapangalan sa'yo, tapos ang totoo pala, kaya pala nila ginagawa yun, para maboto lang sila ng mga tao. Gagamitin pa yung pangalan mo para maboto sila. Matutuwa ka kaya. Opo, opo. Diba? Totoo nga po, Ganun sir. yung konsepto. Dahil lahat na, nababasa ko po sa lahat na relihiyon, nag-aangkin, sila ang number one, sila ang tama, sila ang dapat sundin. Kaya nalilito Yun nga. ang mga tao. Oo. Wala naman kasing nag-angking, kami, masama kami, ma-impyerno kami lahat. Wala naman ganun, brother eh. Walang ganun eh. Lahat yun. Kaya alam mo na ganun na nga yung sistema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kayo na mismo mag-aral. Kayo na mismo mag-aral. Ay, yun nga lang ang mahirap kasi talaga eh. Ang mahirap kasi talaga, halos lahat ng tao tamad pagdating sa usaping spiritualismo. Halos lahat. Opo, Sa akin, kaya nga sabi ko sa inyo, lalo na sa inyong mga nasa abroad at nandito sa Pilipinas at nagne-negosyo, hanapin ninyo na eksakto kung magkano ba talaga hinahabol nyo. Magkano ba yung kailangan tuloy-tuloy na pumapasok na pera sa inyo para makapag-aral na kayo ng ibang bagay naman bukod sa paggawa ng pera. Ang tawag doon, point of abundance. Na, eto ngayon yung linya. Habang nandito pa tayo, na magkano ang kita natin? 20 mil kada buwan, kulang yan. 30 mil kada buwan, kulang yan. Para sa inyo, bahala na kayo. 100,000, kulang pa rin sa'yo. 200, kulang pa rin sa'yo. Kalahating milyon, okay ka na ron? Nakakatawid ka na ron. Pag nakakalahating milyon ako kada buwan na tuloy-tuloy na pumapasok sa akin, eto na ngayon, mayaman na ako. Tapos, eto na ngayon, maghahanap na ako ng ibang bagay naman na kapaki-pakinabang sa buhay na to bukod sa paggawa ng pera. Dahil yung pera kung saan lang pumapasok sa akin tuloy-tuloy. Kailangan ko pa rin maniobrahin yan every now and then. Pero ganyan na kalaki yung kinikita mo, yung konsepto na matuto ka naman mag-aral ng iba naman bukod sa pera. Hindi ka pa ba nagsasawa sa usaping pera? Lahat na lang. Pera. Ang totoo, ako nasusuya na ako sa usaping pera. Diretsahan lang. Oo nga, totoo nga. Sinsiyana na ako dyan. Utang na. As much as possible na. Pagka kami ng mga magtutropang negosyante nag-uusap-usap, brad, huwag na natin pag-usapan pera. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Pinag-uusapan, puro sports car, mansion. Yan na rin yung pinag-usapan na ibang mga mayayaman dati pa eh. Hindi ba kayo nagsasawa sa ganyan? Yung ibang mga mayayaman, patay na. Usap naman tayo na ibang bagay naman. Nakakasuya na eh. Lagi na lang. Ito magkikwento ng mga negosyante, puro ganyan eh. Pera. Nagganto ako ng business. Kumita ako ganito. Kumita ako ganyan. Kumita ako 2, 5, 10, 100 milyon. Nakakasuya. Diretsahan lang, nakakasuya. Money is not everything. You may need money for everything, pero money is not everything. Kaya sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng pera. Tapos, hanapin mo kung magkano ba talaga ang kailangan mo na tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo, na palagay mo, hindi ka na maghihirap pag gano'n na yung pumapasok sa'yo yung pera. Targetin mo na kagad yun para mabilis. Tapos na kagad yung point of abundance mo, makapag-retire ka na maaga. Retire ka agad. As soon as possible, makapag-retire ka kagad. Bugbugin mo na, banata mo na ng gusto. Tapos mag-retire ka na kagad ng mabilis. Ano itsura ng retirement? Lahat ng bagay na ginagawa mo, mga bagay na gusto mo lang. Lahat ng research mo, puro gusto mo lang. Pag hindi mo gusto, magbayad ka ng tao, sila gumawa ng para sa'yo. Simple. Diba? Ganon kasimple yung konsepto. Mag-retire ka ng maaga, bilisan mo na. Yung iba, puro pera na lang ng pera eh. Pera lang, hindi ka ba nasusuya sa pera? Diba? Helicopter pa. Gasino lang naman ang sakay sa helicopter, 15 mil lang naman sakay sa helicopter. Hindi ka naman araw-araw sasakay sa helicopter, picture-picture, video-video lang naman yan. Bumili ka ng sports car, puta, hinuhulugan mo. Tapos gaano katagal, 5 taon mo hinuhulugan. Bumili ka ng bahay, puta, 30 years mo binabayaran. Hindi ko pa nasusuya sa ganun. Diba? Panata mo na ng gusto kung ano man yung obligasyon mo, gawin mo na lang lahat ng obligasyon mo. Tapos bilisan mo sa paggawa ng pera para tapos na agad yung problema sa pera. Tapos makapag-focus ka na sa mga mas importanteng bagay. Fokusan mo na yung mas importanteng bagay. Iba naman kasi, nagtataka nga ako sa inyong mga nasa ibang bansa, okay nang napakaraming yung pera eh. Pamigay lang kayo ng pamigay eh. Diretsahan lang. Pamigay lang kayo ng pamigay. Ang addiction nyo, yung pamilya nyo mismo. Parang yung pinagdadrugs yung pamilya nyo sa dami ng perang binobomba nyo yung pamilya nyo ng dami ng pera. Na mga perang alam nyo namang hindi naman nila kailangan. Ngayon, ano nangyayari? Ang nangyayari, hinahatak nila kayo pababa. Isang grupo kayo ngayon na lahat kayo walang pera. Kasi kayo nasa abroad, ang dami yung pera dyan, papamudmud nyo sa Pilipinas, tapos itong mga nandito naman, uubusin naman yung pera nyo. Anong nangyari? Paikot-ikot na lang, pabalik-balik na lang kayo sa abroad. Yung asawa nyo, na nasa Pilipinas, lalaki ng babae na, yung mga anak nyo, sira na ang buhay, halos di na kayo kilala. Tangina, anong nangyayari? Buta, nagiging addiction na yung pera eh. Nagiging addiction na yan. Parang droga na yung pera. Parang droga na. Ngayon, bumabaho na nga sa akin yung konsepto ng business eh. Diretso, bumabaho na sa akin yan.
ang tunog sa akin ngayon ng business, yung salitang business, isang kalipunan ng grupo ng mga tao na addict sa pera. Yan ang ngayon yung naririnig ko kapag sinasabing business. Ngayon, tinan mo, dati there was a time in the past, sobrang importante ng pag-aaral sa mga kabataan at saka sa mga magulang para pag-aralin yung mga kabataan. Ngayon, dumarating na sa punto, okay lang na hindi ka nakapag-aral, okay lang hindi ka nakapagtapos, basta nagbi-business ka. Tangino. Para saan? Para sa pera, putang ina pera. Ay, hindi nyo alam. Pera ng pera. Napakadaling kumita ng pera. Ito, bigay ko sa inyo pinakamalupit na tip para kumita ka ng pera. Magmalasakit ka sa kapwa-tao mo, dami mong pera. Magpakatalino ka ng gusto, dami mong pera. Laliman mo ng gusto, nalalaman mo tungkol sa maraming bagay, tignan mo, ang dami mong pera. Yung pera, byproduct yan. Byproduct, halo ng pagmamalasakit at saka kalaliman ng nalalaman mo tungkol sa isang industriya. Pag kinikilala ka ng isang industriya na isa ka sa mga pinakamagagaling sa industriya na yan, tapos marunong ka pang magmalasakit sa kapwa-tao, automatic na dumarating na lang ang pera. Automatic dumarating ang pera. Lahat ng bagay na ibenta mo sa kapwa-tao mo na may halong pagmamalasakit at hindi panloloko ng kapwa-tao, bibili ng kapwa-tao mo yan. Kasi alam nila, kailangan nila yan. Ganon kasimple ang konsepto. Yung iba, habol ka ng habol ng pera, nanloloko ka na ng kapwa-tao, kahahabol mo ng pera. Yung mga nagpapanggap na mga mayayaman sa social media, karamihan dyan, manloloko ng kapwa-tao yan, kahahabol sa pera. Nakikita nyo yung epekto Tapos nakakasama na yung epekto nila sa kapwa-tao nila. Paano nakakasama? Yung mga bata, kinokopya sila, akala pera pinaka-importanting bagay sa mundo. Greedy na ang nangyayari. Greedy pigs. Gumagawa tayo ng masyadong maraming greeding tao Nahabol na lang ng habol sa pera. Puta, 40 anyos ka na, 50 anyos ka na, 60 anyos ka na. Pera pa rin ang pinag-uusapan. Putang inang yan, hindi ka ba nasusuya? Mula pinanganak hanggang mamatay ka na lang, pera na lang ng pera. Hindi ka ba nagsasawa dyan sa kakapera ng kakapera na yan? Habol ng habol Gano'n na nga. Ako, putang ina, diretso, sawa na ako sa usapin pera. Putang ina, suyan na ako dyan. Kaya sabi ko sa mga iba, yung mga parang business consultancy yung ginagawa sa akin dito, gusto magbayad, hindi na, putang ina, wala nang pera-pera. Ano ba problema ng negosyo mo? Ayusin lang natin para mabilis ka na matapos kagad dyan sa putang ina kagagawa ng pera. Hindi ka na, tutulungan na kita, putang ina ka. Tulungan na lang kita. Ang bagal nyo Ang bagal Hindi na. Bagal. Wala nang bayad-bayad. Putang ina, walang bayad-bayad. Libre lang. Putang ina, bilisan mo na lang. Ang bagal mo Gusto ko na maraming kakwentuhang matataba ang utak na hindi puro pera na lang pinag-uusapan natin. Nakakasuya na yung usapin pera. Putang ina. Sawa na ako dyan sa usapin pera. Diretsahan lang. Sabi ba, hindi naman pala kailangan ng pera. Wala ko sinabi hindi kailangan ng pera. Tanga, sinabi ko, bilisan mo. Bilisan mo, gumawa ng maraming pera. Tapos pag alam mo na ngayon kung saan ka lulugar, kung magkano ba dapat eksakto yung hinahabol mo buwan-buwan at nakukuha mo, mag-usap naman tayo ng iba naman bukod sa pera. Putang ina naman, di ba? Iba naman. Di ba ba kayo sawa sa usapin pera? Lahat na lang, bro. Milyon. Ano susunod? Trilyon. Ano susunod? Zilyon. Putang ina, gano'n ba karaming pera gusto mo? Adik ka na sa konsepto ng pera, putang ina. Paano na? Nakakainis. Paano question, brother? Salamat, sir. Totoo talaga yan. Pera is a number. Walang katapusan talaga. Yan nga Alam mo, the world is enough for man's needs. World Health Organization, sabi, ang buong mundo kayang magpakain ng mahigit 50 bilyong tao sabay-sabay 3 beses ang araw. Pero ang na mo, ang daming nagugutom. Bakit ang daming nagugutom? Kasi as a rule, man is a fool. When it's hot, they want it cool. When it's cool, they want it hot. Always wanting what is not. Greedy. Ang mga tao. Greedy. The world is enough for man's needs, never for man's greed. Sobrang greedy ng mga tao. So, sobrang pagka-greedy ng mga tao, gusto nila lahat sa kanila. Yung iba, sobrang pagka-greedy nila, ayaw magtrabaho. Ang gusto, hinihingi nila sa OFW lahat ng gusto nila. Kadiring mga tao yan. Mas maigi pa sa akin yung naghahanap buhay ka, gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka sarili mong bahay. Kasi yung putang ina, ayaw mong gumawa ng sarili mong paraan, pinapalayas ka sa bahay ninyo na nirarentahan, wala kang pambayad kasi inaasahan mo yung OFW mong kamag-anak, wala naman diferensya yung katawan mo. Nakakadiring mga tao yan, diretso. Nakakadiri yung mga taong tamad. Nakakadiri yung mga taong maluluho, diretso. Dirindiri ako ron sa ganung konsepto. Okay lang yan kung ikaw yung gumagawa ng luho mo para sa sarili mo. Pero yung luho mo, hinihingi mo sa ibang tao. Yak! Tangina kadiri.
yung hindi ka naman minor de edad, hindi ka naman PWD, tangina mo, walang diferensya yung katawan mo, pwede ka naman magtrabaho, tapos hinihingi mo yung luho mo sa iba, di ka nang didiri sa sarili mo. Kadiri ang puta. Anyways, follow-up question, brother. Sir, salamat po. Isa na lang pong tanong po. Diyan Yeah. po sa atin, medyo talagang wag naman masasaktan, no? Pagdating po sa politika, tuloy ng tuloy po ang nakawan eh. Bilyon-bilyon na po ang nawawala sa kabangbayan bilang po isang Wala akong OFW. pakialam dyan, brother. Pupunta sa impyerno yung mga Lagi- putang inang yan, wala akong pakialam dyan, diretsahan. Wala Lagi akong pakialam dyan. na Wala lang- naman akong kayang gawin dyan until dumating ang election eh. Ganun na lang. Kaya ngayon, Oo. sabi mo, kahit wala akong pakialam, kasi short term. Pero yung long term, may pakialam ako. Paano long term? Tingnan mo, gumagawa ako ng sobrang daming matatalinong tao, ng mga may pera, na hindi mayayabang, na mga mabababang loob ng mga klase ng tao. Yung mga yan ang kailangan natin sa politika eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, bilisan nyo na. Kasi sa inyo manggagaling yung mga matitinong mga politiko natin. Kung hindi man sa inyo manggaling, sa mga anak ninyo na naturuan nyo kung paano magpakataba ng utak, magpakatalino, magpakalalim sa buhay, at dahil doon nagkakapera sila ng sarili, tapos tsaka sila tatakbo sa politika na may pagmamahal sa kapwa-tao. Yun ang long-term resolution dyan. Yun ang long-term resolution. We may not probably resolve it within this lifetime, pero at least mga 2-3 generation man lang, magkaroon man lang ng mga matitinong mga politiko galing sa mga sumunod at sumabay sa Project 1M. Yun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, libre na lang eh. Tulong ko na yan dito sa mundo kasi I already have everything. Meron ako ng lahat ng bagay na kailangan ko. Maaaring hindi lahat ng bagay na gusto ko. Bakit? Puta, gusto mo ng sports car ngayon, susunod na taon, may bago na naman labas ng sports car na naman. Diba? Gusto mo ng bagong mansion ngayon, bukas hindi bagong mansion na naman ang gusto mo. Hindi matatapos ang kagustuhan mo tungkol sa maraming bagay at lalo na pagdating sa luho. Pero lahat ng bagay na kailangan ko, meron na sa akin. Meron sa akin ang lahat ng bagay na kailangan ko, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Anyway, sige, magkakita tayo ng bago. Couldn't add guest, sayang. Mafi Santos. Thank you, brother. Mga buting tingin na ganito, masarap pala tong nuts. Ang ilang yan. Sarap ano? Mga peanut. Kulang na lang bangkay eh. At saka mga panapanalangin. Sarap ng manik. Ay ka lang ng manik. Ay, may makita pala. Good morning, sister. Sino ba to? Mafi. Good morning. Taga saan ka? Mafi, good morning. Taga saan ka? Uy. Hello, boss. Yeah, good morning. Taga saan Okay. ka? Nueva Ecija, but working in Pampanga po. Okay. Ano tanong mo? Ayun. Natanong ko to sa isa kong kaopisina, pero gusto ko sanang itanong sa isang taong matatawag nating alpha. Yun. So, base sa isang kakilala ko na mahilig bang babae, bakit daw hindi kayang paghiwalayin ng babae ang love at lust? Dahil ang pambababae daw niya ay lust lang. Is it innate with men or is this mind conditioning? Merong mga taong, alam mo, sa all throughout my life, nakakilala ako ng mga taong lalaki ito, lalaki. Mhm. Pero incapable sila ng babae. Incapable. Hindi kaya ng puso nila ng babae sila. Nakakilala ako ng ganyan. Ilang mga tao na talagang, hindi ko masabing may paninindigan lang eh. Hindi eh. Hindi ko alam kung genetics ba yon, pero kahit kailan di sila nagloko sa misis nila. Pero sobrang konti lang talaga nun. Tangina, madalas dun geek. Diretso, madalas geek. Kasi isa sa mga dahilan, yun nga yung sinasabi ko eh. Pagka yung attention mo nakatutok sa titi mo, malamang mambababae ka talaga. Pero pag attention mo nakatutok sa pangarap mo, pansinin mo, ang mga engineer sila makakuha ng jowa. Architect, hirap din. Yung mga mathematically inclined individuals, hirap na hirap sila makakuha ng jowa. Karamihan sa kanila geek eh. Hindi naman lahat, pero marami sa kanila, alam niyo yan. Ang dami sa kanila hirap humanap ng jowa. Isa sa mga pinakamalalaking dahilan kung bakit hirap silang humanap ng jowa, yung konsepto kasi na nasobrahan na sila sa pag-aaral, nung kung ano man yung mga bagay na pinag-aaralan nila, dumating na ngayon sa punto na nag-suffer ngayon yung, I will say, social skills nila. So, hindi kasamang na-improve yung social skills nung intellectual skills nila. Ako, diretso, pag may pangarap ka,
maaalis yung natatanggal nun yung drive mo na para mambabae. Lalo na pag ikaw mismo, you are actively seeking na makapagtapat sa kasama mo sa buhay, isama mo na rin yung konsepto na ang dahilan kung bakit hindi ka na mababae, dahil may pangarap ka at saka mahal mo yung kasama mo sa buhay. Diretso. Kasi sige, pag-usapan natin. Let's talk about human nature. Wala tayong pag-uusap doon. Totoong human nature talaga. Nararamdaman ko yun eh. Hindi naman ako tangina. Paano? Paglilihiman ko kayo? Hindi, gusto ko rin kumantot. Diretsahan lang. Mas masarap pag iba-ibang babae. Diretsahan lang. Walang halong kaletsehan, walang halong, alam mo yun, katarantaduhan. Ay, legit ito. Nararamdaman ko yung bilang lalaki. Bakit? Kasi, yung konsepto kasi na yung pantog napupuno. Ang gusto niya, release na release, release na release, release na release. Ang bad trip dyan, ang bad trip sa pagiging lalaki, ito hindi nyo lang alam eh. Sige, hindi namin naiintindihan ng mga lalaki yung konsepto na kapag magkaka-menstruation ka bilang babae, parang ang init-init, ang gulo-gulo ng paligid, yung pakiramdam mo, dumi-dumi mo, ang dumi rin ng paligid, ang baho ng lahat ng bagay, meron kang gustong kainin, tapos pag nakain mo yun, hindi mo pala gusto yun. Your hormones is talking to you, tapos aburido ka, inis ka, hindi mo mapapigilan yan yung bunganga mo, kakasalita. Di ba? Ngayon, naintindihan na yun, understood na yun. Sa mga babae, yan yung pitik ninyo. It just so happen, swerte kayong mga babae kasi tanggap ng lipunan yung babaeng mabunganga versus yung lalaking babaero. Yun ang problema ng lipunan. Na magkakaiba lang naman tayo ng factory defect eh. Magkakaiba lang tayo ng factory defect. Ang factory defect ng mga babae, mabunganga at saka moody kapag magkakaroon na sila. Buwan-buwan ganyan. Pero ang factory defect naman ng mga lalaki sa mas madalas sa pagkakataon, pag nakakita na magandang babae yan, nakikita niya pek-pek susupwet, pek-pek susupwet, pek-pek susupwet, pek-pek susupwet. Puro ganun lang nakikita ng mga lalaki. Pag nakakita ng magandang babae, pek-pek susupwet kagad yun. Hindi nyo naintindihan yung ang hirap-hirap kaya niyan. Lalo na kapag hindi mo ina-acknowledge na alam mo sa sarili mo na ina-acknowledge mo, alam mo rin sa sarili mo na hindi ka dapat sumunod sa kalibugan na nararamdaman mo sa katawan mo. Ang hirap labanan ng katawan, bro. Apakahirap niyan. Diretsahan, ang hirap labanan ng ganung pakiramdam na nararamdaman mo, pek-pek susupwet, dahil puno yung pantog mo. Wala nag-uusap ng ganyan social media eh. Wala nag-uusap ng ganyan social media. Para ako lang yata kaisa-isang siraulo para maglabas ng ganyan putang ina eh, di ba? Ngayon, are we talking about the things which are correct? Tama ba na makinig ka sa ganung idinidikta ng hormones mo? Yun, dun ngayon magkakaproblema. Bakit? Kasi as much as ikaw lalaki, hindi tama na sundin mo yung hormones mo na pek-pek susupwet, at kumantot ka ng kung sino-sino, alam mo hindi tama yan. Pero alam nyo rin mga babae na hindi rin naman tama na kapag nagkaka-menstruation ka, pinag-iinitan mo jowa mo o asawa mo. Alam mo yan. Pero nature kasi yun eh. Doon nagkakaproblema. Sa nature. Akala mo, yung naturalesa mo bilang lalaki, kumantot ng sobrang daming babae. Akala mo naman, yung naturalesa mo bilang babae, magbunga every time na lang na magkaka-menstruation ka. Yun na akala mo. Yan, hindi pinag-uusapan sa merkado yan eh. Hindi pinag-uusapan sa merkado yan eh. Ngayon, diretso, sa akin, walang tatalo dun sa konsepto na pag alam mong mali, wag mo na lang kayang gawin. Pag alam mong mali, wag mo na lang gawin. Bakit? Sasakit ulo mo dyan eh. Yeah, may tinatago kang babae. Alam mo, sasakit ang ulo mo dyan. Alam mo yan, naranasan ko yung ganung pakiramdam na sumakit ang ulo ko eh. Ay, puta, alam mo, ginagawa ka katarantaduhan eh, di ba? Ganun lang yun. Ako diretso, okay na lang sa akin tong ganito na wala akong kasintahan, wala akong jowa, wala akong sakit ng ulo. Nakapokus lang talaga ako sa Project 1M, hindi sa kantot. Diretso, mas okay na sa akin tong ganito. Kasi yung sasakit ang ulo mo, tangina, may hanapan ka ng butas. Di ba? Diretso, mas okay na lang sa akin tong ganito. Ayoko nang binubungangaan ako. At wala man ako sinabing yung huli kong kasintahan, binubungangaan ako. Pero nagkaroon ako ng mga ganong kasintahan in the past. Nabunga ng bunga, putang inang bunga, tapos hanap ng putang inang butas. Walang kapayapaan sa isip. Walang kapayapaan. Ayoko talaga ng ganun, putang inang yan. Yan ang pinaka-ayoko talaga. Yung alam mo, ako may direksyon ako pupuntahan eh. May direksyon akong pupuntahan. Ang gusto ko makakasama sa buhay, yung makakatuwang sa akin doon sa direksyon na pupuntahan ko at tutulungan din kita kasi may direksyon ka rin eh. Meron ka rin gusto eh. So, tutulungan kita sa direksyon mo, tulungan mo rin ako sa direksyon ko. Pero hindi ba, para may direksyon ako, atake mo ako pababa, tapos wala ka naman eksaktong lugar kung saan mo tayo pupunta. Putang lang yan, ayoko nun. Pasa ko sa ganyan. Yun yung dahilan kung bakit sa mga matatalinong tao, mahirap talagang humanap na makakasama sa buhay. Pero Mahirap katandaan naman sa humanap, mga matatalinong tao,
ang kagandahan naman sa mga matatalinong tao, pagka nakachamba ka lang isang matalinong taong makakasama sa buhay, sa madalas na pagkakataon, nagtatagal kami. Yung huli ko, 9 na taon. Yung prior to that, 6 na taon. Prior to that, 3 taon. Talagang matatagalan talaga yung mga nagiging kasintahan ko. Diretso lang. Kasi pag alam mo kasi yung direksyon na pupuntahan mo Diba? If it serves your direction, you will remain together. If it doesn't serve your direction, then pasensya ka na. Siguro mauunawaan mo naman ako na mas importante yung direksyon ko kaysa sa buhay ko. Yun. Follow-up question. Okay po. Sabi ng isa, kaya wala kang jowa kasi ang weirdo mong tao. Oo, baka kaya wala akong jowa kasi ang weirdo kong tao. Pero pasensya ka na, yung huling kasintahan ko, kandidata ng Binibining Pilipinas Kung nakachamba ka ng ganon, diba? Tapos nagtagal pa kayo ng 9 na taon, baka siguro nga talaga. Diba? Follow-up question, go. Okay, next question, boss. Sa paghahanap ng partner, does research or getting to know a person help? Or sortihan lang? Hold muna. Meron din palang basher sa YouTube, ano? Akala ko sa Facebook at saka sa TikTok lang marami. Meron din sa YouTube, Sabi, question boss, tuli ka ba? Gusto mo ba makita? Punta ka rito, papasubo ko pa sa yung hayop ka. Tanginan to, utang yun. Anyway, sige, tuloy. Okay po. Sa paghahanap ng partner, does research or getting to know a person help o swertihan lang talaga? Ay, naku, putang ina. Hirap. Ang hirap ng tanong mo, diretso. Ang alam kong general principle, 19:14 na kawikaan, bahay at mga kayamanan minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Pero uunahin mo munang hanapin yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang mga bagay na ito ipawang idaragdag sa inyo sa 6:33 ni Mateo. So ang hierarchy na ipinapakita sa Biblia, hahanapin mo muna ang Diyos tapos siya yung magpapakita sa iyo o siya yung magbibigay sa iyo ng kasama sa buhay. Ito ang problema, Okay. ang karamihan hindi nakakahanap ng kasama sa buhay na maayos. Kasi tinan mo si Solomon sa 1,000 babae wala, sa 1,000 lalaki isa. Putang inang ratio yan. 1,000 babae wala. 1,000 lalaki, isa. Ang pangit ng ratio. So, ibig sabihin, puta, sa 1,000 babaeng nakilala mo, wala. Wow, sakit. Partida, hari pa yun sa Israel, Ang bigat. Ang bigat. Diretso, ako ngayon, hindi ako naghahanap, pero kung sakaling maghahanap ako, putang ina, mahihirapan ako. Diretso. Kaya ginagawa ko, hindi na ako naghahanap. Hindi naman pag-aasawa ang purpose ng buhay, Hindi rin naman pag-aanak ang purpose ng buhay. Hindi ko nakikita yung purpose ng buhay ko para mag-anak ako. Diretso. Hindi yun ang purpose ng buhay ko. Kumbaga ano lang yan, pit stop lang yan. Sasaglit na ako for 20 years para alagaan yung bata, tapos mabubuhay na sa sarili niya yung bata, tapos paglaki niyan, maalala pa rin ako niyan kasi tuturuan ko ng pag-alala sa magulang yan, pagrespeto, at saka pagmamahal sa magulang. Pero hindi yan para mabuhay sa loob ng bakuran ko mula dun sa panahon na pinanganak siya hanggang mamatay siya. Hindi. Kakakawalan ko yan sa mundo. Kasi isa sa mga pinakamalaking bagay na natutunan ko tungkol sa konsepto ng pag-aanak, yung konsepto na kailangan matutunang independency ang bata. Pag hindi natuto ng independence, naku putang ina mo, dependent sa'yo yung bata. Tapos sa mangyayari, nag-asawa na, mamas boy, papas boy pa. Ang sakit. Ang bigat. Ngayon, tungkol dun sa paghahanap ng makakasama sa buhay, I will say, ako personal, tanggalin natin halimbawa yung konsepto na may Diyos. Kunyari wala. Kunyari lang. Granting for the sake of argument without accepting the fact, or wala naman kasing fact kasi hindi naman natin alam kung meron ba talaga wala Pero, granting for the sake of argument, paano ba yung paraan para makahanap ka ng maayos na kasama sa buhay? Ako, isa sa mga pinakamalalaking factor to consider, magulang. Kilalanin mo yung magulang. Ngayon, bago ka dumating dun sa kilalanin mo magulang, kasi masyado na malalim agad yan Malalim na agad yan unahin mo muna siguro yung makilala mo muna yung mga tao, siguro a couple of dates here and there, tapos chat, tapos tignan mo yung conversation, tapos tignan mo yung mindset niya kung paano tumatakbo isip niya, tapos kung ano yung palagay mo na dapat you have a standard of your own. Tapos kung sino yung pinakamalapit na dun sa standard na yon, ang kailangan mo na lang konting pihit na lang, siguraduhin mo na lang na trainable yung tao. Ganun. So meron ka standard. Merong tao, kasi ang hirap kasi na humanap ng eksaktong lapat sa standard mo Halos walang ganun Halos walang ganun. So meron ka standard. Tapos yung standard mo na yan, merong tao na mga makikilala ka, merong malapit dyan sa standard mo. Ang kailangan mo na lang gawin, siguraduhin trainable yung tao para lumapat eksakto o mag-exceed pa siya doon sa standard mo. Yun ang palagay kong gagana. And I may be wrong.
Obviously, I may be wrong. Maring mali ako kasi subjective yung konsepto ng paghahanap ng mga kasama sa buhay. Eh. For all you know, meron akong isang iniidolo na mag-asawa mula pagkabata ko. Yung dalawa na to, couple sila, mag-asawa, lalaki at saka babae, obviously. Sa mahabang panahon, kalaro ko yung anak nila, yung panganay. Tapos, babae yung panganay na anak nila eh. Tapos, mula pagkabata, kasabayan ko na lumaki ito. Idol na idol ko talaga yung magulang nun. Nung pinsanin ko na yun, idol ko talaga sobra. Hands down. Kasi, director ng flight steward, ng mga flight stewards sa Philippine Airlines. Tapos, yung asawa niya, babae, napakatangkad. Tapos, magandang babae talaga. Kasi talagang, isang tingin mo, talagang magandang babae talaga. Matangkad, balingkinitan yung bewang, ang laki ng balakang, malaki dibdib. Siyempre, hindi mo naiisipin yun kapag bata ka. Pero alam mo yung perfect na forma ng isang babae na mukhang Barbie? Ganon yung itsura. Tapos yung lalaki naman, matikas na lalaki. Na alam mo, putang ina, magkamali ka talaga, putang ina, durug ka sa kanya. Ganon yung bagsakan. Tapos, alam mo yung, ang ganda ng pagsasama ng mag-asawa. Mayaman sila, may bahay sila, tapos yung pamilya ng babae, mayaman din at the same time. Mahirap na lang sabihin eh, pero kilala niyo ito. Malamang kilala niyo ito. For the longest time, iniidolo ko yung dalawa na yun eh, yung mag-asawa. Kasi sila yung itsura sa akin ng perfect na family. Until one day, nagkaroon ng problema. Tatlo na yung anak nila, malalaki na, tapos yung babae, sumama sa... Basta na lang umalis, no apparent reason. Wala ring paalam. Wala ring dinalang damit. Basta siya, sumakay sa kung ano man, umalis, hindi na bumalik. Tapos nalaman na lang na ginawa niya yung childhood sweetheart niya. Tangina, wasak talaga ang mundo ko ron diretso. Durog talaga ako. Apektado ako kahit hindi ako parte ng pamilya nila. Apektado talaga ako sobra. Apektado ako, sakit sa dibdib ko. Kasi ito yung inidolo ko eh. Sa mahabang panahon, mula pagkabata ko hanggang tumanda na lang ako ng ganito, inidolo ko talaga yun. Tangina, sakit sa dibdib ko sobra. Naluha nga ako eh. Kahit hindi ko, alam mo yun, hindi ko break up yan eh. Yung sa sarili kong break up, konti lang yung luha ko, mas marami pa yung luha ko ron eh. Kasi yun talaga, mula pagkabata, yun talaga, inidolo ko talaga eh. So, diretso, hindi ko alam eh. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano isasaysay ng mga susunod na araw. Oo, maaaring nakakuha ka ng malapit sa standard mo, tapos napihit mo para lumapat eksakto sa gusto mo. Ito ang problema. Sigurado ka ba na magtatagal yan sa mahabang panahon? O baka merong mga problemang mag-a-arise in the future na baka maging yun ang cause at meet ng paghihiwalay ninyong dalawa kahit halos perfect couple na kayo. Tignan mo, isipin mo yung konsepto ng kasalan. Ako, I'm amazed dun sa konsepto ng kasalan. Takin na palagay ko, dapat talaga eh. Dapat. Pero yun nga lang isa sa mga problema. When you marry someone, it is a heck of a vow para ang pangako natin sa isa't isa, kahit anong makita ko sa iyong kasiraan at kahit anong makita mo sa akin na kasiraan, hindi ka tatakbo at hindi rin ako tatakbo. Mananatili tayong magkasama hanggang mamatay tayo. Hanggang mamatay tayo. Takin na bigat nun. Ang bigat. Lahat ng makita ko sa iyong kasiraan at lahat din ng makita mo sa akin kasiraan. When you are together sa isang bahay, lahat ng kabulukan nitong tao na to, kahit gaano siya kaganda, makikita mo. At lahat ng kabulukan ng lalaki, kahit gaano siya kapogi, kahit gaano kagaling, kahit gaano katindi, makikita mo. And it is a heck of a vow para makita mo lahat ng kabulukan ng mga tao, tapos hindi ka tatakas at hindi ka tatakbo. At mananatili ka lang doon sa pagsasama na yun hanggang kamatayan. Ang bigat. Ang bigat nun sobra. Ang bigat. Eh, alam mo yun, sa dami ng mga bagay na nakita ko sa mundo, in general, ang isa sa mga pinakamalalaking factor, yung humanap ka, okay. Pero yung manatili kayong magkasama hanggang kamatayan ang pinakamabigat. Eh, sa panahon ngayon, social media, ang daling humanap ng kapalit. Tangina, bad trip. Isa sa mga pinakamabibigat na konsepto yan ng social media eh. Dahil sa social media, ang daling humanap ng kapalit. Ang daling pikein ng magandang muka, ng magandang katawan. Akala mo, maganda rin ang ugali. Ang bigat. Kaya alam mo, diretso, nung ma-realize ko yun, ngayon nandito na ako ngayon sa punto ng buhay ko na kung sakali man magkakaroon ako ng kasintahan, wala akong pakialam sa itsura. Yung ugali, ang number one na titignan ko.
sobrang importante nung ugali at saka yung resiliency kasi sa panahon ngayon, utang ina, yung patience is a virtue. Utang ina, diretso, halos lahat ng tao walang pasensya. Halos lahat ng tao in a snap, pwedeng basta na lang lumayas at umalis at hindi ka napansinin habang buhay. In a snap. Kaya alam mo, bigat ng konsepto ng pag-aasawa sa panahon ngayon eh. Tama yung sabi ni Kristo eh. Merong lumapit sa kanyang babae. Ang sabi niya, napakapalad ng babaeng nagpasuso sa'yo at ng sinapupunan na naglabas sa'yo sa mundo. Ang sagot ni Kristo, totoo. Pero dumarating ang panahon at ngayon nga, nasasabihin ng mga taong lalong mapalad ang mga susong hindi nang nagpasuso at ang sinapupunang hindi nagdalang tao. Ngayon, nakikita ko na eh. Tangina, pagka wala kang anak, ang laking asset sa'yo. Sobra. Ang laking asset pag wala kang anak. Pagka may anak ka, hindi mo alam kung yung kasama mo sa buhay mananatili ba sa'yo hanggang sa dulo. Tapos minsan, yun pa yung magiging cause of depression and anxiety mo, yung kasama mo sa buhay. Na basta ka na lang iniwan for another man or another woman, o dahil sa dami ng nakitang kabulukan sa'yo, she just chose to escape. Ang bigat ngayon ng pagsasama. Hindi na katulad ng dati. Dati hindi masyadong ganyan eh. Dati nag-aantayan pa eh. Hindi baling kahit gaano katagal, basta aantayin kita. Bumalik ka lang sa akin. Ngayon, hindi na ganun eh. Ngayon, umalis ka, wala akong pakialam sa inyo. Tangina, bukas mo alam, may kapalit ka na. Hanap ka na lang ng katulad ko. Ganyan ang mga bagsakan nila eh. Hindi ka makakahanap ng kaparehas ko. Ganyan, ganyan mga bagsakan eh. Sabi, ngayon, nakikita ko kung gaano ka perilous yung times. Ngayon, putang ina, napaka-perilous ng time ngayon. Sobrang delikado ng panahon ngayon. Pag nagkamali ka ng pili ng makakasama sa buhay, nag-anak ka pa dyan, tangina, durog yung buhay mo. Pati yung buhay ng bata, pati yung buhay ng dating kasama mo. Durog kayo, isang grupo kayong durog. Kaya natatakot ako sa konsepto ng pag-aanak. Natatakot talaga ako. I can't bear the thought na maglalabas ako ng isang immortal na tao sa mundo, tapos hindi ko mababantayan yung paglaki niya pagpatay na ako. I can't bear the fact. Kasi just the thought of it, it cringes me so much. Ang hirap eh, ang bigat ng konsepto na maglalabas ako ng isang tao sa mundo, sa isang babaeng mahal ko, pero hindi ko alam kung mananatili ba siyang kasama ko hanggang mamatay ako o hanggang siya yung mauna. Hindi ko alam eh. At ayoko naman lumaki yung bata ng, di ba, kulang ng magulang. Ayoko. Tapos ang pinakamabigat na parte pa dun, yung konsepto na sa dami ng mga siraulong tao, kahit pa dalawa kami na magkasamang palaki sa kanya, hindi natin alam kung ano magiging isip ng bata na yan, na baka dumating yung panahon, basta na lang siya magsulo, tapos makakasama siya ng mga siraulong tao. Understood. Nandun na yung turuan mo ang bata sa daan na dapat niya lakaran, pagka siya'y tumanda, hindi niya hiwalayan. Pero once itong bata na to, magkaroon ng sariling isip, you will never know how this person thinks unless ikaw na mismo ang magkondisyon sa isip niya. Ngayon, tatanungin mo ngayon yung sarili mo, is that a good thing or bad thing? Kasi lalabas yan, dark psychology ginagawa mo sa bata. Nakakatakot itong panahon natin ngayon. Ngayon lang ako nakakita ng panahon na ganito. Ganito ka nakakatakot mag-anak. Ganito ka nakakatakot mag-asawa. Ganito ka nakakatakot magpakasal. Nakakatakot talaga, sobra. Hindi ko alam kung bakit ganito. Diretso, hindi ko alam. Pero alam mo, ngayon, I have arrived to the conclusion na hindi ako maghahanap ng makakasama sa buhay. Ang ibig kong sabihin doon, aantayin ko na lang na ang Diyos ang magbigay sa akin ng makakasama sa buhay. Oo, single ako ngayon, pero I'm not in a hurry to have a partner kasi hindi ko sigurado kung ano magiging itsura ng paglipas ng 1 taon o 10 taon o 20 taon with this person beside me. Baka dumating yung araw na hinahatak ako pababa. O baka dumating yung araw, ako yung siraulo na naghahatak pala sa kanya pababa. I will never know what the future holds. So it's a heck of a promise for you to be able to stay with that person through sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Yun ang sagot ko ron. Komplikado, no? Oh, boss. Overall, meron kang standard, hanap ka ng malapit dun sa standard mo na coachable, able to be teached. Tapos pipihit mo na lang para lumapat siya eksakto doon sa standard. Tapos ang masakit Yun ang pa masasabi ko doon, sa usaping Biblia. masakit pa doon, boss,
isipin mo rin kung pasok ka din ba sa standard niya. Yun nga eh. Oo, yun nga eh. Kasi, ang malas mo, babae ka. Yun ang malas mo, babae ka. And what I mean by that is malas din naman ang mga lalaki. Parehas lang. Pero magkaiba yung itsura ng magkabilang panig eh. Dun sa babae, you really just wish that you really have to work really hard for you to be able to represent your man in the way that this man wants you to be able to be represented. Kasi hindi bilang lalaki, hindi mo gugustuhin makakasama ng isang babae na hindi mo kayang ipakilala sa publiko. Ang problema ito, dumarating sa punto na ang mga babae kapag nanganak, hindi na kaparehas ng katawan niyo, kaparehas ng katawan niya dati. So isa sa mga factors to consider yan, na yung bang lalaki, may sapat na katinuan ba para manatili kahit hindi ka na kasing ganda nung mga panahong dalaga ka pa. Yun ang bad trip. Ito namang lalaki, isa pa sa siraulo rin at the same time at malas din at the same time. Kasi kung halimbawa lang ang natsambahan mo halimbawa na lalaki, sa umpisa magaling, matindi, matikas, malupit. Tapos pag lipas ng ilang panahon, nagde-dwindle down yung performance, tapos dumating sa punto, tangina, tamad pala niya magtrabaho. Tapos ang malas naman ng lalaki na yun, para hindi niya maisip na ipagtapat mo na lang sa umpisa pa lang na hindi ka talaga ganun kagaling pagdating sa konsepto ng paghahanap buhay. At ginagalingan mo dapat. Hindi best foot forward ka lang na sa umpisa ka lang malupit, sa umpisa ka lang magaling. Tapos paglipas ng 1 taon, 2 taon, napapagod ka na sa konsepto ng pagtatrabaho kasi hindi mo naman talaga gusto yung konsepto ng pagtatrabaho, ginalingan mo lang para makuha mo yung babae. Nung makuha mo ngayon yung babae, bumalik ka na ngayon sa dating cycle mo. Yun yung mabigat sa magkabilang panig eh. Kasi ang trabaho ng mga, for something to be, hindi, ganito na lang. Walang one size fits all. Pero ang masasabi kong gusto, doon na lang sa gusto. Ang gusto ng mga lalaki, yung magandang babae, na makipot ang bewang, malaki suso, malaki puwet, maganda rin ang ugali. Ang gusto naman ng mga babae, yung lalaking matikas, magaling, matipuno, inirerespeto ng mga kapwa lalaki, at magaling gumawa ng pera. Yun ang gusto ng magkabilang panig eh. Ito problema. Madalas na pagkakataon, meron kang matsatsambahan, pero may bitin. Will you be able to adjust? Or will the person na nabitin, mag-a-adjust ba siya? So you can both be optimal. Diba? Para perfect yung lapat ninyo sa isa't isa. Kasi laging merong isa nang dwindle down yung performance eh. Ikaw ba willing kang hatakin siya pataas? O ito worse. Ikaw ba willing kang magpahatak sa kanya pataas o hatakin mo siya pababa? Doon nagkakaproblema eh. Kasi tinan mo, karamihan ng mga pagsasama, ito napansin ko, isa sa mga pinakamalalaking, sabi ng mga tropang psychologists, isa sa mga pinakamalalaking factor ng paghihiwalay, hindi finances. Hindi. Kadalasan, broken promises. Kadalasan, uncommunicated expectation. Merong mga expectation, hindi mo sinabi. Sa hindi mo pagsasabi na dismaya ka. Tapos inaaway mo siya sa isang expectation na hindi mo naman talaga sinabi sa kanya in the first place. Tapos, meron namang isang panig na nangangako ng regular. Tapos siya rin mismo regular din sinisira yung sarili niyang pangako. In other terms, dalawa kayo na sinisira niyo ang sarili ninyo sa hindi niyo pagsasabi ng mga bagay na nasa isip ninyo na kailangan palang gawin ng kabilang panig. Tapos inaaway mo siya sa mga bagay na dapat niyang ginawa. Hindi niya ginawa kasi hindi mo rin siya tinulungang gawin yun kasi hindi mo rin sinabi sa kanya na hinihingi mo pala sa kanya yun. Uncommunicated expectation. Ayun. Overall, ang bigat ng konsepto ng pagsasama ang bigat ng konsepto ng pagsasama kapag hindi mo naiintindihan kung paano tumatakbo yan eh. Ako, diretso, kung sakali man na magkakaroon ako ng makakasama uli sa buhay, I will try my very best. Pero hindi ko lang alam kung sapat sa kanya, nalalapat na sa kanya yung best ko. Kasi yung kantang I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Because here we are back where we were before. Yung ganong konsepto. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero ang sigurado ko, hindi ako naghahanap ngayon ng makakasama sa buhay
Ang gusto ko lang mangyari manatili lang dun sa konsepto na gumagawa ako ng mabuti sa kapwa-tao habang nag-aantay ng kamatayan. And if someone will come along, then I will be very happy to entertain that person. Pero not at the extent na babaguhin yung direction na gusto kong puntahan. This person should be able to help me. And I will be able to help this person kasi kapaki-pakinabang akong tao. With all the money that I have, with all the connections that I have, with all the intellectual prowess that I have, alam ko yung makakasama ko sa buhay, uusad ang buhay. Alam ko yun. I know that for a fact. Alam ko na kung sakali man na magkakaroon ako ng makakasama sa buhay, magiging magaling ako nakasama sa buhay para sa kanya sa umpisa. And I have to say that sa umpisa. Kasi hindi ko naman alam kung mananatiling parehas pa rin yung performance ko sa kanya all throughout the relationship. Ito pa mas worse. Hindi ko alam kung parehas pa rin na mababa lang yung expectation sa akin sa umpisa. Kasi ang expectation tumataas yan as time goes by eh. Lalo na kapag luho na pinag-uusapan. Ang expectation tumataas as time goes by. So, ayun. Overall, maligaya ako sa kung ano man na meron ako at maligaya din ako sa lahat ng bagay na wala ako. Nakalimutan ko na yung tanong. Follow-up question. Okay. Got that. Sorry, boss. Okay, last question. My question is, ano ba yung pagkakaiba ng mabait na tao sa mabuting tao? Yung buti, gumagawa ng kabutihan. Yung bait, it has something to do with not being crazy. Katinuan yung bait. Kasi yun dun sa isa sa mga katawagan ng Tagalog na pag nasisiraan ng ulo ang isang tao, ang tawag nasisiraan ng bait. O mo yun? Wala masyadong nag-isip ng ganung konsepto yun. No? Oo, Nasisiraan lalim ng... nun, boss. Ayun, yun ang masasabi ko ron. Follow-up question. Ganda nun ha. Isang piraso na yun ha. Sana may natutunan kayo. Okay, salamat po, boss, dun sa pagsagot. Kaya lang ito, napansin ko lang din sa modern times, kasi modern times na nga tayo, women empowerment and all, nagkakaroon na ng reversal of roles. May mga babae na tumatayong padre de pamilya, may mga padre de pamilya na tumatayo bilang parang asawa, stay-at-home husband. It happens nowadays. Sinisira ba nito yung concept ng tradisyonal na pamilya o kinakailangan lang nitong sumabay sa modernong panahon? Diretso, sinisira nun yung konsepto ng traditional na pamilya. Pero, yung konsepto ba ng traditional na pamilya, optimal? O baka kailangan mag-adapt every now and then? Kasi, isang bagay na sigurado ko, there are things that really happens at hindi mo maaalis yan. Shit happens kung tawagin nila. Yung konsepto na yung lalaki, PWD, for no, alam mo yun, for some reason, na stroke siya o kung ano man, then the woman needs to stand up. Kailangan tumindig ng babae para siya muna ang magtaguyod ng pamilya hanggang gumaling yung lalaki. Diba? O may mga pagkakataon, emotionally down yung lalaki dahil natanggal siya sa trabaho. Si babae naman may trabaho at maganda ang hanap buhay niya. Ito ang problema. Hindi mo ngayon alam kung hanggang gaano katagal mananatili yung emotional distress ni lalaki para meron na ulit siyang lakas ng loob para makapag-apply ulit ng panibagong hanap buhay. Nangyayari yan eh. Hindi naman natin na maialis yan na mas mahirap na at mas stressful ang panahon natin ngayon kaysa ng mga nagdaan. Lalo na pagpasok ng AI, lalo ngayon gugulo sistema. Lalong gugulo sistema. Bakit? Yung mga bagay na dating trabaho ng mga ordinaryong tao, mawawala eh. Masisira eh. Nagpunta lang ako ng Baguio nito nakaraan, meron dong isang restaurant, ang tawag Good Taste na restaurant. Putang inang yan, yung servidora nila, robot. Galing sa kusina, pupunta sa'yo, robot. Literal. May mga rack na ganyan, tapos doon nakalagay yung mga pagkain. Trabaho ng service crew yun eh. Diba? Trabaho ng waiter yun para mag-deliver ng pagkain. Hindi na waiter na nag-deliver ng pagkain. Robot. Tangina. Isipin mo ngayon, dumarating na tayo sa panahon na pati service crew nawawalan ng trabaho. Sino mag-aakala mawawalan ng trabaho service crew? Ito pa, may mga nakita ako, 3D printer ng bahay. Putang ina mo, pati construction worker mawawalan ng trabaho dahil dyan. 3D printer ng bahay, ano na lang ngayon magiging trabaho ng mga tao paglipas ng panahon?
Diretso, merong mga tungkol sa pagpapamilya, may mga situation talaga na mas malaki yung kinikita ni babae kaysa kay lalaki. May mga pagkakataon, bagsak lang talaga si lalaki. And I mean that on both ends, both positive and negative, may pagkakataon, bagsak talaga si lalaki. As in, wala talaga siyang kwenta at all. As in, meron kang standard, lagatok si lalaki, wala talaga siyang kwentang klase ng tao. O, bagsak lang si lalaki kasi nadapa lang sa buhay. Meron siyang hanap buhay, nadapa lang. O kung ano man na nangyari, ngayon, incapable ngayon siya na magtrabaho because of, siguro, sa isip niya, oh, putang ina mo. Akin na, pakita natin. Ito, tinan mo, papakita ko sa inyo. Ang ina. The future will start to become perilous. Oh, ang ina. Oh, okay ng ina mo. Nakikita nyo ba yan? Service crew yan, oh. Nagdi-deliver ng pagkain, puta. Tapos dun ka na rin pwedeng umorder diretso. Ano to, Jollibee? Sa Japan? Putang ina mo. Ano? Nakikita ninyo? Tang ina, mawawala maraming trabaho. Diretsahan. Palipasin mo pa 10 taon, halos lahat ng mga regular types of labor jobs, ito na gagawa. Ayan o, nakikita ninyo? Oh, matagal na sa Japan. Kasi nauuna talaga ang Japan. Isa sa mga tech hub ang Japan. Pero it will only take some time bago i-adapt sa Pilipinas yan. Dahil gumagana sa ibang bansa eh. Ito, putang ina mo. Oh, kinang ina ka. Patay. O ngayon, alam mong magkakaproblema talaga. Kasi merong mga lalaki na talagang magaling lang talagang gumawa ng pera. Pero may mga babae na talagang magaling din gumawa ng pera. So ngayon, alam mo yun, sa akin overall, hindi ka magkakaroon ng problema tungkol sa traditional bla-bla na relasyon ng mag-asawa pagka meron ng konsepto ng pagkakaunawaan. Tapos, yung pagkakaunawaan naman, susuwatuhan niya ng konsepto ng pagsisikap. Na si babae, inuunawa ka. Pero tangina mo, magsisikap ka naman. Di ba? Kasi nakakawalang gana, poke ng ina ka, nakakawalang gana na si babae yung nagtatrabaho, si lalaki, lagi na lang walang kwenta at taon na binibilang na wala siyang kwenta. Si babae na nga yung nag-aalaga sa mga bata, si babae yung kumikita ng pera, nagpapaligo ron sa anak, nagpapakain kapag nasa bahay siya, imbisa na si lalaki, matagamasahin na lang ni babae, at alam mo, taga-alaga ng mga bata, minsan yung babae na lang gumagawa ng lahat ng bagay, tapos pabigat na lang si lalaki. Diretsahan lang. Merong ganun eh. Supposed to be, andun yung pagkakaunawaan. Pero dapat, yung pagkakaunawaan, sinusuwatuhan, sinasabayan ng pagsisikap ng kabilang panig na inuunawa. Pagsisikap, dapat magsumikap ka. Kasi ang gusto mo, unawain ng unawain, hindi ka naman nagsisikap. Tangina mo, palagay mo ba mananatili ang ganyang klase ng babae? Na yung babae kumikita ng maganda, ikaw mukhang tanga? Diretsahan lang. O, tapos sabi Pinoy ba, tangina, wala ka nang pera, babaero ka pa. Ayun, kasunod dito, comment section. Wala nang pera, babaero pa. Yung pinagdadaanan niya yata yun. Okay. Ayun, follow-up question, sister. Kuha mo yun? Opo, thank you so much, Lods. Ingat, Okay, ingat. thank you. Bye-bye. Okay, last question siguro. Kasi, tain-tain na talaga ako eh. Dahil lang, sorry. Nanginginig tuloy yung live ko. Tumutudbud ako, huwag kayo tumawa para kayong gago eh. Ba't di ba kayo tumatae? Normal lang naman sa tao yun ah. Tangina niyo, ba't parang pagka kayo yung tatae, ayos lang. Pag ako yung tatae, parang, tangina, tatae si Chester. Ano gusto niyo? Parang, balanlaw tae, ganun. Ay ba mga utak ninyo, no? Pag kayo yung tatae, normal lang sa amin. Pag ako nagsabing tatae ako, tawa kayo ng tawa. Parang, ba't pagka ako gagawa ng mga bagay na ginagawa nyo, parang kakaiba. Tao rin naman ako, no? Tanginon itong mga to. Katawa na sa gilid ko. Dahil naka-live. Okay, sige. Sorry. Sige. Chester, tayo ka na. Sabi ko comment eh. Last na to. Hi Good po. morning, sir. Taga saan ka?
Taga Bulacan po. Bulacan. Okay. Ano tanong mo? Regarding po sa church po, kung sa tithes and offering po, kung Ano tanong mo? yung kung legal po ba siya ngayon, kung kailangan po ng Kristiyano mag-tithes and offering? Ang tanong mo, legal, merong separation of church and state. Pero tungkol sa mga usaping Kristyanismo, wala kasi akong nabasa na inutos ni Kristo yan sa mga alagad niya. Wala akong nabasa eh. Ang nababasa ko, iba, hindi tithes. Kasi kada panahunan, may kanya-kanyang mga kautusan. So merong lumang tipan, merong bagong tipan. Sa lumang tipan, ang sino mang tumingin sa babae, taglayang ang lumang tipan, wag kang mangangalon niya. Sa bagong tipan, sino man tumingin, taglayang masamang hangad sa babae, nagkakasala ng pangangalon niya. So sa lumang tipan, malibang hawakan mo yung babae at sipingan mo, hindi ka nagkakasala ng pangangalon niya. Titig-titig ka lang. Di ba? Hindi ganon. Sa bagong tipan, hindi na ganon. Ang bagsakan na ngayon sa bagong tipan, tingin mo pa lang na may taglay ka masamang hangad, nagkakasala ka ng pangalan niya. Ngayon, kasama rin sa mga kautusan, yung binago, 7, 5 at 12 ng Ebreo, na nung unang panahon, ang mga tumatanggap ng 10% o tithes, kung tawagin nila, mga saserdote na Levita. Levita. Merong 12 tribo Israel, yung isang tribo nakatoka lang talaga yun sa templo, tagapagsilbidora lang doon. Ngayon, yung mga tagapagsilbi doon, syempre walang hanap buhay yun, itong 11 tribo, magbibigay ngayon para doon. Yun yung pangkain nila, 10%. 10%. Ngayon, nakasulat yan, Malakay 3:10, nasa parte ng lumang tipan yan. Lumang tipan. Ngayon, Malakay 3:10, bring you all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, that there shall not be enough room to receive it. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga kubo, kung di ko bubuksan ang durungan ng mga langit at ibababa sa inyo isang pagpala, walang sukat kalagyan. Yan, nakasulat yan, Malakay 3:10. Pero nakasulat din naman sa Malakay 4:4 na hindi binabasa ng mga pastor ninyo para sa buong Israel yan. Alalahanin nyo rin naman ang kautusan ni Moises na aking binigay sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Hindi para sa Pilipino yan. Para sa Israel yan. Kasi merong kautusan yung mga Levita na tumanggap ng 10%. 2 utos. Hindi lang isa. 2 utos. Itong mga Levita, tatanggap sila ng 10%. Itong 11 tribo, magbibigay sila ng 10%. So merong utos na tumanggap, may utos na magbigay. Yun ang nakasulat. Ngayon, sa pagpapalit ng saserdote, kinailangan din naman palitan yung kautusan. Pinalitan yung priesthood ng mga Levita, kaya hindi na mga Levita ang priesthood sa panahon ni Kristo. Hindi na. O ngayon, ano ngayon ang utos sa bagong tipan? Kaya papansin mo, nasa lumang tipan yan eh. Nasa lumang tipan eh. Kung yung lumang tipan, ang utos pala sa lumang tipan, siyang utos din sa bagong tipan, ba't naman kailangan may lumang tipan, may bagong tipan pa? Di ba? Bakit maglalagay pa ng luma at saka bagong tipan? Kung yun din palang nasa lumang tipan, siya pa rin palang nasa bagong tipan. Ano ba? Anong kalokohan yan? Ano, niloloko lang tayo, playing with words lang? Na yung palang utos sa luma, yun di pala yung bago. Di ba? Ang nakasulat sa bagong tipan, hindi katulad ng nakasulat sa lumang tipan na 10%. Ang nasa bagong tipan, 2 Korinto, 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil pinipilit. Sapagkat iniibig ng Panginoon na nagbibigay ng masaya. See? Tignan mo? Kahit sa Biblia, nakasulat yung pangalan ni Masaya. Diba? Ko lang yun. Diba? Isipin mo yung konsepto na sa lumang tipan, 10%, may minimum. Ito yung 100% na sweldo mo, ang minimum niyan, 10% bibigay mo dun. Sa bagong tipan, puso mo magpapasya, hindi yung pastor mo. Sa bagong tipan, bahala ka kung magkano, puso mo magpapasya. Pwedeng 5%, pwedeng 2%, pwedeng 1%, pwedeng wala. Bakit? Ang hain ng masama, kasuklan-suklan sa Panginoon eh. Kung masama rin lang naman ang loob mo sa pagbibigay, huwag ka na magbigay. Diba? So, ngayon, sa 100%, bahala ka na. Pwedeng 5%, pwedeng 2%, pwedeng 1% yan. Bahala ka na kung magkano man ang gusto mo ibigay. Diyan nga, na-appreciate ko pa Katolisismo eh. Diyan na-appreciate ko Katolisismo. Bakit? Kung magkano lang ibigay mo sa kanila, maligaya sila. Tapos they will just move along. Yung basket na ginaganon, ibigay mo, barya-barya, 20-20, ganun. Minsan 5, minsan piso lang. Wala ka na. Yung iba nga, hindi nagbibigay eh. Wala ka na. Basta abot sa'yo yan, dadaan sa'yo yan. Kung sino gusto magbigay, magbigay. Yung ayaw magbigay, walang bibigay. Okay lang. Wala kang pera, okay lang. Kasi yung mga iba, tangin lang yun. Puta,
sa 100% gusto nila, lalagyan nila minimum. Ganyan katatako yung mga pastor na yan, lalagyan nila minimum, 10% daw. Kinuha nila yun sa lumang tipan, hindi sa bago. Sa lumang tipan nila kinuha. Kaya tinan mo, humanap ka ng talata, si Kristo inutos ang tithe sa mga Kristiyano, wala kang mababasa nun. Wala kang mababasa nun. Basahin nyo buong bagong tipan. Wala kang mababasa, si Kristo nagutos ng tithe sa miyembro niya, sa mga Kristiyano. Wala kang mababasang ganun. Binasa ko buong Biblia eh. Tagal ko nagbabasa ng Biblia, wala akong mahanap na ganyan eh. Dati rin ako naniniwala dyan sa tithe na yun eh. Wala akong mabasa. Wala talaga akong mahanap. Wala akong mahanap na si Kristo inutos sa mga miyembro niya na Kristiyano na mag-tithes. Wala kang mahanap na ganun. So overall, diretsahan, yung mga pastor na naggagaganyan ng tithes, alam nila na sa lumang tipan yan. Alam nila yan. Kaya nga tingnan mo, binabanatan pa nila na doon ka panahon pa lang ni Abraham may tithes na. Wala ka namang mababasa na inutos kay Abraham yun. Wala ka rin mababasa na inutos kay Melchizedek na tumanggap ng tithes. Wala. Hindi katulad nung panahon ng mga Levita na inutusan ng mga Levita na tumanggap. Inutusan din yung 11 tribo na magbigay. So, dalawa utos. Tumanggap at saka magbigay. Eh, yung tungkol kay Abraham na ginagamit yung mga pastor ng demonyo na yan, diretsahan lang ha, walang utos kay Abraham na magbigay ng tithes. Wala. At wala ring utos kay Melchizedek na tumanggap ng tithes. So, ginagawa nila dyan, para palabasin nila na parang ang tunog niyan, parang utos yan sa panahon ni Abraham. Ang ginagawa nila dyan, hihilutin nila yung talata. At sabihin nila, tingnan nyo ika, panahon pa ni Abraham, may tithes na. Ganyan sila bumanat eh. Panahon ni Abraham. Pinalalabas mo ngayon na parang ang tunog, parang utos yan kay Abraham. Walang utos kay Abraham na mag-tithes. Walang utos kay Abraham na mag-tithes. Wala ring utos kay Melchizedek na tumanggap ng tithes. Walang ganyang utos niyan. Wala. Pinalalabas nyo lang yan para palabasin nyo. Sobrang tagal na utos na yan. Tingnan mo? Yan ang hamon ko sa inyo, mga pastor ng demonyo. Humanap ka ng talata na si Kristo. Inutos niya, sinabi niya na magbigay kayo ng ikapo sa mga miyembro niyang Kristiyano. Kasi ang mababasa mo, sinabi niya yan sa mga eskribas at saka sa mga pariseo. Yung dati nang tumatanggap, dinatnan niya nang tumatanggap yun eh. Dinatnan niya na rin nagbibigay ng ikapo yung mga tao na yun. Dinatnan niya. Pero yung mga miyembro niyang Kristiyano, hanap ka. Sige, kung may makita ka. Huwag mo hihilutin ng talata, huwag mo lalagyan ng interpretation, kasi sabi niya, ang ginagamit niya ng mga siraulo, hindi ka bumaba si Kristo rito para sirain ng kautusan. Tithes ba yung tinutukoy doon? Tithes ba? Tamo? Ganyan katatakaw yung mga tao na yan eh. Sa dami ng mga bagay na kautusan ng Diyos, tithes lang talaga nakikita nila doon sa sinabi ng talata na yun. Ganyan katatakaw yung mga pastor na yan. Ito pa, sobrang takaw ng mga pastor na yan, ang daming tulungan. Ang dami. Meron na nga silang tithes, meron pa nung ikalawang Korinto 9:7, iba daw yun, hiwalay. Oh, tangina mo. Hindi pa sapat 10% sa'yo, gusto mong pang kunin, gaano karami gusto mong kunin. Gaano ba karami gusto mong kunin sa miyembro mo? Diba? Gaano karaming tulungan ba yung gusto mong kunin? Gaano karaming pera gusto mong kunin sa miyembro mo? Na hindi pa pala sapat sa'yo yung 10%. Gusto mo, meron pang iba pa. Diba? Sa akin, diretsahan lang naman eh. Wala. Maiinis lang kayo sa akin. Pero pagmamalasakit ko sa mga kapwa-tao, pagtatapatan ko kayo. Kasi ang pinagkaiba ko dyan sa mga bulaang propeta ninyo, ako, vlogger lang, pero hindi pera-pera tong pagbablog ko. Vlogger lang ako. Pero yung sa akin, totoong pagmamalasakit sa kapwa-tao to, hindi katulad din yung mga hayop kayo, pera-pera lang. Tangina, isipin mo yun, no? Piniga mo na nga ang mga miyembro mo ng pera. Hindi mo pa pinagtatapatan ng totoong ebanghelyo ni Kristo na baka yan pa ang dahilan kung bakit ka nagdadala ng mga tao sa impyerno. Antindi nyo? Napakatatakaw nyo sa pera. Bilib ako ron sa mga, bilib ako ron sa magkabila eh. Bilib talaga ako ron sa magkabila. Bilib ako doon sa mga putang inang pastor na takaw nyo sa pera. Putang ina nyo. Ang takaw nyo sa pera. Pero bilib din ako sa katakahan ng mga miyembrong hindi nagtatanong. Bilib talaga ako. Namamangha ako sa ganyang klase ng sistema. Yung iba, pinagtatanggol pa yung pastor nila. Pinagtatanggol pa. Alam na nga nilang walang mababasang ganun sa Biblia na yung pastor nila hindi rin naman willing lumaban ng debate tungkol dyan sa usaping tithes. Tapos yung ibang mga pastor nila, natalo na ng ibang religion sa debate tungkol dyan. Tapos paniwala pa rin kayo dyan. Sampalataya pa rin kayo. Nakakamangha yun. Diretso, namamangha ako sa ganong klase ng mga sistema na
alam mo na nga pastor ng demonyo yung pastor mo, na yung mga tinuturo niyan wala sa Biblia, inimbento niya lang. Panahon ng Kristyanismo, isasaksak mo yung panahon ni Moises kasi pinagkakakitaan mo, ang takaw mo sa pera eh. Tapos, pinagtatanggol mo pa. Tapos sasabihin pa, wala na may masama, magbigay kami, basta problema na ng pastor yung bla bla. Ibig mo sabihin, kinukonsinti mo yung pastor mo, tas akala mo hindi masama yun. Yung pastor mo, tagapagdala ng mga tao sa impyerno yan eh. Di ba? Tagapagdala ng mga tao sa impyerno sa pagtuturo ng maling ebanghelyo. Tapos binibigyan mo pa ng pera. Tapos sasabihin mo, siya na lang ang bahala kung may impyerno siya dahil kung pinagtatapatan niya o hindi yung pera. Naku, putang ina. Diretsahan lang. Napakatatakaw ng mga tao sa relihiyon. Pilipinas, ingatan mo sarili mo. Pag ang pastor masyadong matakaw sa pera, pastor ng demonyo yan. Gusto, may 10% na, meron pang iba pang mga klase ng abulo yan. Antindi. Antindi. Napakatakaw ng ano niyo. Napakatakaw ng mga pastor ninyo. Diretsahan lang. Paano question, sister? Kasi po yung, di po ba mahirap po sumunod sa kanila? Okay lang po bang lumipat ng church? Kunwari po, kailangan po namin magdala ng mga bagong members, tapos invite po. Okay lang po bang lumipat po ng church? Kasi po di po namin kayang Ito sumunod eh. suggestion ko. Ito suggestion ko. Ang suggestion ko, mag-research kayo ng gusto. Okay lang na lumipat. Wala namang masama ron eh. Kapag ka nakita mong mas maliwanag, parang yung spotlight sa mukha ako mas maliwanag. Kaya ko na napansin na sisilaw na naman ako. Ano ba ito? Ba't kung nadidiscuss ako ng mga ganyang bagay, merong ilaw sa mukha ko. Usog na muna ako. Kung kukunin po, sige po, pumapayag na po ako. Sige po, any moment now. Usog na muna ako. Lagi na lang may katutok sa mukha ko yung spotlight. May mga pagkakataon, dito na nga nakapwesto. May... Bala kayo dyan. Ano ba pinag-usapan natin? Ay, tungkol sa ano? Sa paglipat. Okay, lumipat. Wala naman ako nakikitang masama ron sa paglipat. Pero mag-research muna kayo. Tapos isa pa, ingatan yung sarili yung pag-aakay ng kapwa-tao. Tignan mo, pansinin mo, with all the intellectual things that I have inside my head, hindi ako mapang-akay ng kapwa-tao sa kahit na anong religion. Mamaya, mali pala ako eh. Diba, dinaisama patuloy kita sa impyerno. Mahirap eh, delikado masyado. Sa akin, kung ano yung nakasulat, babasahin ko lang sa'yo. Tapos bahala ka na magdesisyon. Bahala ka na anong trip mo. Nagtanong ka lang naman eh, di ba? Pero hindi ako para mag-endorso ng sarili kong paniniwala sa'yo. Hindi ko sariling paniniwala. Nakasulat mismo sa Biblia. Ikaw na mismo magganap ng talata. 13:39 ng gawa. Aaring kang ganap sa kautusan ni Kristo. Hindi ka aaring ganap sa kautusan ni Moises. At yung kautusan ni Moises, kasama dun, pati yung pagtatights. Hindi kayo aaring ganap sa kautusan ni Moises. Siyempre, di na sa inyo babasahin ng pastor nyo yan. Kasi kasama nga sa kautusan ni Moises yung pagtatights. Kaya nga may lumang tipan, may bagong tipan eh. Ba't naman, kung yun palang utos sa lumang tipan, eh siyang utos din sa bagong tipan, ba't naman pinaghiwalay pa, may lumang, may bago pala, eh yun din pala yun. Diba? Samahan nyo ng konting common sense. Common sense. Pero sa bagay, yung common sense kasi na yun, kailangan mo kasing magkaroon muna ng kahit kapirasong alam tungkol sa pinagkaiba ng luma at saka ng bagong tipan, bago mo masamahan ng common sense. Kaya nga sabi ko sa inyo, basahin yung mga libro ninyo, Pilipinas. Kung Muslim ka, magbasa ka ng Quran. Bakit? Marami rin tarantadong pastor sa Quran. Sa Muslim. Hindi nyo lang alam. Pera-pera yung iba. Hindi lahat, pero marami. Nahahati sa dalawa yan eh. Shia at saka Sunni. Parehas kay Allah yung dalawa na yun? Yung totoo. Diba? Nahati yan sa dalawa eh. Shia at saka Sunni. Alam nyo sa sarili niya, maghahati yan. Tapos, isama mo pa sa Kristyanismo na napakaraming denomination. Tapos, ang pinaka-common denominator, pera. Yun ang pinaka-common denominator eh. Kanya-kanyang palakasan sila kung gaano katitindi sila pumiga sa mga miyembro. Nako, Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo. Masyado maraming kasi po meron po silang pinababasa sa amin ng mga books po. Parang iba po kasi yung naging dating sa akin. Parang feeling ko po, kinokontrol po nila kami. Yun po yung nag-aral po ako. Oo. Diretso, oo. Kasi yung religion, ginawang mind controlling yan eh. Naging ano yan eh, naging parang farming equipment, yung farming ground ng pera, yung religion. Inaral ko po parang feeling ko po, okay lang po na hindi maganda yung trato sa amin, okay lang po. Ganun po yung mga books po na pinapaaral po nila sa amin eh. Kung hindi rin lang naman mutual, wag na lang. Diretsahan. Tignan mo. Ang nakasulat sa Biblia, yung mga inyo, ipaglilingkod nyo, sa inyo rin. Yun ang nakasulat
nakasulat sa Biblia mutual ang relationship. Magbibigay ka, tapos yung iglesia naman, nung unang panahon, bahala ka na, kung iglesia ng Kristo yan, o iglesia ng Diyos yan, o kung ano man pa, iglesia sa ilang, bahala ka na, yun yung kakalinga sa'yo pagdating sa mga usaping spiritual. Isama mo na rin yung konsepto na kapag babaeng bao ka, 60 taong gulang, pwede ka na magpaalaga ron sa mismong religion mo. Nakasulat yun dalawin ng mga babaeng bao sa panahon ng kanilang kapigatihan at pag-ingatan ng kanya sarili na walang dungis sa sanlibutan. Yun ang nakasulat Oh. Pero magtataka ka, itong mga religion na to, sampay bakod, ang daming pera. Pero wala silang ampunan para sa matatanda. Doon ka magtataka, saan pupunta pera ng mga hayop na yan? Tapos pag nalaman mo, kasi may mga tropa akong pastor na humingin 10% Putang na kayayaman Ito nakaraan lang, magkakasama kami nung isa Magkasama kami pastor, bumiling kabayo Magkano kabayo? Putang ina, 1.9 million. Stallion, ang ganda ng kabayo. Ang laki, sobra. Ang laki ng kabayo para sa farm niya. Sabi ko, alam mo ng mga miyembro mo yan? Siyempre hindi. Ate-ate na lang yan. Putang ina yan. Nga yung dahil ba't hindi na lang namin pinag-uusapan yung religion. Kasi yun mismo hanap buhay niya Ang hanap buhay niya, maging pastor ng isang relihiyon. Tapos doon na siya nakabiling rancho, doon na rin siya nakabiling kabayong mahal. Putang ina, ang presyo pala nung kapresyo ng kotse. Kabayo. Lalo na yung mga malalaki na halos kasing laki ng tao. Grabe, ganun pala yun. Hindi ko alam na ganun ang presyo noon. Nakasama lang ako, tsaka ko lang nalaman Tangin na mga pastor yan. Pastor ng demonyo, puta. Anyways, ayan. Sabi ni Simply Jill. True, brainwash ang ginagawa. Brainwashing talaga yan. Ingatan nyo sarili nyo sa mga religion. Brainwashing talaga, iba dyan. May mga ibang pang conspiracy theory na sinasabi kaya daw ginawa yung religion for mass control. Para kontrolado masa. I don't think so. Meron sigurong sa Diyos dyan sa mga yan. Pero karamihan talaga dyan, ginagawa talaga for mass manipulation. Breeding ground yan ng mga siraulo, tapos pera-pera ang dahilan. Ginagawa nilang farming ground yan para kumita ng maraming pera Hindi na mapapansin mo, karamihan sa mga religious leader ang daming pera. Dami! Tara, nakakabili pa ng helicopter, nakakabili ng private jet. Wow! Ang tindi naman! Samantala sila Kristo noon, mahihirap yung mga buhay nila. Yung magtataka sila Kristo noon, mahihirap yung mga buhay nila. Ikot-ikot lang sila, wala silang tiyak na tahanan, wala silang tiyak na lugar, tapos alatsamba kung saan sila kukuha ang pagkain. Ganun ang bagsakan nun Itong mga to, alam mo lang kung saan kukuha ng pagkain, galing sa membro. Anyways, follow-up question, sister. Wala lang po. Yan lang po kasi yung doubts ko po Kasi po may pinagdadaanan po kasi ako ngayon. Regarding po doon. Hindi ko po kayang sumunod kasi yung hirap po kasi niyan Kasi po, Understood. yung pong 10% po nun kulang pa nga po yung sinasahod po ng pamilya ko po, yung kinikita po namin, tapos bibigay po kami ng 10%. Kunwari po, 35,000 po yung sahod ko, di nasa 3,000 po yung, ganun po yung magiging Tapos price ko po. babawasan pa yan ng tax, babawasan Tapos pa ng may ano, tax kasi lampas pa po, 25,000, bawas ng tax. Kulang Tapos po, SSS pa, tapos PhilHealth pa, tumaas pa yung PhilHealth. Putang ilang yan, naubos na lang yung pera mo, tapos magbibigay ka pang pera sa mga hayop na yan. Isipin mo, halimbawa, sobrang ilagay mo na, pinakamahirap po yung magdala po ng kaluluwa po Ang hirap po nung magdadala po ng bagong member. Yung parang invite po. Hindi po namin kasi kaya yun Kasi di naman po available yung salita ng Diyos para sa lahat po ng tao. totoo naman, lalo sa panahon ngayon, mas mabigat-bigat na ngayon yung konsepto na yun. Mabigat yung konsepto ng pag-aakay ng kaluluwa ng kapwa-tao. Yun nga yung dahilan kung bakit pag nagtatanong kayo, sinasagot ko lang kayo base dun sa mga bagay na nakasulat Yun lang. Pero other than yung nakasulat, hindi ako para umakay ng kaluluwa ng kapwa-tao. Alam mo, diretsahan, alam ninyo naman, nakita niyo ilang mga debate ko, alam niyo na meron akong kapasidad. Kaya ko. Natatakot lang talaga ako. Kasi po, ang alam ko po, Ayoko mag-aakay ng usapan lang kaluluwa po ng kapwa-tao. Opo, makilala lang po nila si Jesus. Ayun po yung pong alam ko po yung mapakilala po si Jesus sa kanila. Yung pinapakilala nila ng Jesus, may halong tights So hindi yan yung Jesus ng Biblia. Yung Jesus ng Biblia, walang halong tights yun Wala siyang tinurong tights sa miyembro niya So ibig sabihin, nagpapakilala na sila ng ibang Jesus. Hindi naman katakataka yun kasi nakasulat din yan sa 25 ni Mateo, 24, kapitulo 24, 25. Nasabi doon, sa mga huling araw, darating ang maraming Kristo. Magpapakita pa ng dakilang tanda at kababalaghan.
Kaya magtataka ka, yung Kristo nila, meron speaking in tongues. Ganun yung speaking in tongues. Tayo. Ganun ba talaga yung nakasulat sa Biblia, speaking in tongues? Hindi. Ang nakasulat doon sa Biblia, speaking in tongues, may nagsasalita. Tapos may interpreter yung Holy Spirit na iintindihan mo yung bagay na sinasabi nung nagsasalita. So, halimbawa, Bisaya ka, Tagalog ako, hindi ako nakakaintindi ng Bisaya. Nagbibisaya ka, ang naririnig ko sa tenga ko, Tagalog. Ganun yung speaking in tongues na nakasulat sa Biblia. Ngayon naman, kaya nga sinabi tongues di ba? Ibig sabihin, mga lengguwahe. Totoong lengguwahe yan, actual na language yan. Hindi yan, walang nakakaunawa, tas kahit ano na lumabas sa bunganga mo. Hindi ganun. Yung mga pastor na sabo po, pastor ng demonyo yan. Wala kang mababasa sa Biblia, nag-speaking in tongues, tas lahat sila walang naunawaan sa pagsasalita ng lengguwahe. Wala kang mababasang ganun. Lahat ng nagsasalita ng speaking in tongues noong unang panahon, naiintindihan kung ano sinasabi nila. Naiintindihan. Bakit? May interpreter. Pwedeng tao, pwedeng Holy Spirit, pero nagsasalita ka ng Chinese, kailangan makaunawa yung tao, dapat may interpreter. Ganon yung konsepto na speaking in tongues noong unang panahon. Yung speaking in tongues, itong mga hayop na to, nag-imbento lang sila ng kahit anong lumabas lang sa bunganga. Ganon katitindi mga putang inang yan. Putang inang. Diba? Mga ganon-ganon pa eh. Parang mga gago eh. Sabi ko, tangina, si Raulo, puta. Si Raulo. Wala ka na mababasa gumaganon-ganon sa Biblia. Wala ka mababasa naggaganon sa Biblia. Inimbento na lang nila yan. Tawag niya seremonya eh. Seremonya. Inang si Raulong puta. Anyways, follow-up question. Wala talagang kasi si Raulo ko social media. Wala na po, opo. Madami na po kayo nasabi. Opo. Okay. Thank you very much. I love you all. Salamat Tayo po. muna Thank ako. you Kita po. sa bukas. Bye-bye.